Ang problemang ito ay talagang nakalito sa mga guro sa buong paaralan. Lauzhang, ikaw na nagwagi ng pambansang premyo sa Olimpiad sa Matematika at nakilahok sa pandaigdigang kompetisyon sa Olimpiad, ay hindi rin masolusyonan ito. Sa tingin mo, ang mga estudyante sa vocational school, Kaya ba nilang sagutin ito? Para na rin itong laro, para maengganyo ang mga estudyante. Kung may estudyanteng makakasagot, sulit ang 100 piso. Nakalimutan ko ang lesson plan ko. hindi ba, yang si Jiangping, ang bata na yon. Bakit niya kinuha ang pera? Sasabihan ko siya. Teka. Paano ito nangyari? Tama lahat ang sagot niya. Estudyante, teka. Anim na pong porsyento. Lahat 60%. Sinadya niya ito. Anak. Tatay, okay ka lang. Kasalanan ito ng binti ko. Walang kwenta ang tatay mo. Tatay, ginawa mo ito para sa tuition ko. Kaya ka nasaktan sa trabaho sa construction. Kailangan pang mag-aral ang bunso. At gamutin ang binti mo. Hindi na ako mag-aaral, magtatrabaho na lang ako sa syudad. Hindi pwedeng ganoon. Jiangping, dumating na ang pagkakataon mong umanga. Kuya, tutulungan mo ba talaga si Pingping? Siyempre naman. Pamilya tayo, kaya tutulungan kita. Si Jindaya sa dulo ng barangay. Gusto niya si Jiangping at handang magbayad ng 10,000 piso bilang dowry. Kapag pinakasalan siya ni Jiangping at magkaanak ng 2 malulusog na lalaki, may pambayad na sa tuition. At magagamot na ang binti mo. Ano? Hindi ako magpapakasal. Kuya, estudyante pa si Pingping. At si Jindaya, kilala sa pagiging sugalero at babairo. Pag pinakasal mo si Pingping sa kanya, pang. Sinusubo mo siya sa impyerno. Anong kinabukasan meron ang isang vocational student na walang kwenta? Pagpakasalan mo na lang siya para kumita ka sa dowry. Dapat nga masaya ka pa. Tama, hindi siya katulad ko na magtatrabaho sa opisina. Kahit makapagtapos siya, factory worker lang siya. At laruan ng mga amo. Walang pinagkaiba. Jiang Feng, bakit mo minamaliit ang tao? Hindi ako sang-ayon dito. Umalis na kayo. Sige, alis na tayo. Kung hindi ka sang-ayon, ako ang magdedesisyon. Ako ang panganay, parang ama na rin. Pagkatapos ikasal si Jiangping, hindi na kayo maghihirap at makakakuha pa ako ng 50,000 piso bilang referral fee. Kakakuha lang ni Jiangfeng. In Qualification SA National Math Olympiad, ang perang ito ay ituring na lang ninyong red envelope para kay Jiangfeng. Teka, vocational student, sumunod ka na lang at magpakasal para sa red envelope. Ito na ang kontribusyon mo sa pamilya Jiang. Ayoko, hindi ako sasama. Tigil. Kung makakasali rin si Jiangping, SA Math Olympiad, bitter rin Feng ibenta ang anak ninyo. Kay Jindaya para SA red envelope, Teacher Zhang, bakit ka nandito? Math Olympiad Lang Yen. Pwede rin sumali si Jiangping. Application form? Paano siya makakasali? Malalim ang kakayahan ni Jiangping. Bigyan lang ng pagkakataon, makakakuha rin siya ng award. At magbibigay karangalan sa lungsod at sa bansa. Ganito siya, laging pasang-awa lang sa exam. Kukuha NG Best Loser Award? May bisita, maging disente tayo. Jiang Dashuan, Hayan Montag Ziyang. Sumali muna, pagkalabas ng resulta saka siya magpakasal. Tingnan natin kung hindi ka mahiya. Tara na. Kuya Jiang, Itong Competition. Kung mananalo si Jiangping, direct admission SA Tsinghua/Beijing University at 500k cash prize. Masisolve lahat ng problema ng pamilya ninyo. Totoo ba, Teacher Zhang? Siempre. Teacher Zhang, hindi na ako sasali. Wala kaming pera pang travel at registration fee.
May paan ako. Ngayong taon, kinansel ang Genius Program Prize. Umuwi na kayong dalawa. Kinaunsel? Direktor, nakita ka ulang. Ong City Document. Eddie SA City Hal ka humingi. Akala Montag BA Nina Kaf KO? Hindi KO sinasabi yun. Magaling talaga si Jiangping. Kung may prize money para suportahan siya, karangalan din. Ito para sa school. Wala talaga eh. Isang vocational student na destined SA Factory. Gusto pang sumali sa malaking competition. Karangalan BA yun? Ito ay paglalagay ng mukha ko sa kahihiyan. Dahil, sigurado ako, Kung si Jiangping ay hindi magbibigay ng karangalan sa ating paaralan, magre-resign ako. Ikaf. Zhang Zhensong. Akala Montag hindi ka o alam? Dahil noon, hindi ka sumali sa kompetisyong internasyonal. Ngayon gusto mo siya. Ang tumupad sa pangarap mo. At sasabihin ko sa iyo, walang premyo, basura. habang buhay na basura. Ikaw at siya rin. Dire, paano mo nagawa ito? Umalis kayo, pareho kayong tinanggal ko. Lumayas kayong dalawa. Boss Jiang. Estudiante Jiang. Boss Jiang, ito ay munting handog KO. Para kay Estudyante Jiang. Dahil, huwag kang mag-alala. Pag nanalo si Jiangfeng. Sisiguraduhin naming ipromote ang inyong paaralan. Salamat, Estudyante Jiang. SA oras na. May pakita sa TE ang promosyon ng aming paaralan. Marami pang estudyante ang dating. Boss Jiang, huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, dating din ang lahat. Tay, huwag mo nang bilangin. Hindi na ako pupunta. Ngayon na. Natanggal na ako sa paaralan, pwede na akong magtrabaho. Para tumulong sa gastusin. Hindi pwede ito. Ako ay walang napatunayan sa buhay ko. Pero ikaw ay dapat magtagumpay. Kung hindi talaga kaya, Magbibenta ako ng dugo. Hindi tay, hindi na ako pupunta. Talagang hindi. Kuya Zhang. Wag na. ako na ang bahala. Guro Zhang. Ito ang lahat ng ipon ko, kasama ang iyo, sapat na ito. Guro Zhang, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Bilang guro, hindi ko hahayaang mabaon sa lupa. Ang anumang ginto, pagkatapos ng national competition, ay ang International Math Olympiad. Ang datsya ay matagal nang naapi sa international. Ikaw ay may malaking pag-asa. Na magbigay ng karangalan sa bansa. Guro Zhang, kaya ko ba talaga? Jiangping, maging matapang ka. Hindi lang ikaw ang kinakatawan mo, kundi ang mga pangarap na nararapat ng patas na pagtrato. Tanggapin mo na. Jiangping, ang iyong talino ay higit pa sa akin. Ziga. Anak, huwag kang ma-pressure, naniniwala ako sa iyo. Ziga. Tatay, hawakan mo itong payong. Bilis, huwag mong sayangin ang exam. Sige na. Anak. Mag-exam kang mabuti, kaya Montag yan. Isang oras na ang nakalipas sa exam. Kung may tapos na, pwedeng magpasa ng papel. Ma'am, ipapasa ko na po. Tatlong oras dapat itong exam. Isang oras lang tapos na siya. Sa competition na ito, puro genius lang ang makakapasok. Asia? Tay, tapos na ako. Alam ko lahat, ang bilis ko natapos. Professor Zhao, kayo po ang International Math. Professor NG Math Association at ngayong competition. Kayo rin ang naki-check ng papers. Ang anak ko ay si Jiangfeng. At kasali siya ngayon. Sana po.
Matulungan niyo siya, Sage. Walang problema, maraming salamat. I report ito sa disciplinary committee at hanapin niyo ang papel ni Jiangfeng. Siege. Ito po ang papel ni Jiangfeng. Professor, tingnan niyo ito. Hindi ko pa nakikita ang ganitong level. Mga kasama. Swerte ko at nakasama ako sa pag-check dahil nakita ko ang pagsilang ng isang math genius. Isang bihirang talento, gusto ko. Sama-sama tayong mga eksperto. Makilala ang genius na ito. Ito pala ang awarding. Tinansya ni Teacher Sang ang score ko. At maganda daw. Tay, nakakapali sila ng mukha. Mga kasama, ako si Pangtong. Ang head ng math competition dito sa lungsod. Sana lahat kayo ay maganda ang resulta. Bago ilabas ang results, gusto kong malaman ang status ng bawat estudyante. Mga magulang ng international school, itaas ang kamay. Commissioner Pang, kung makakapasok ang anak ko. SA Top 100, Magdodonate ako. Ng 1,000,000 sa fund. Umupo ka, umupo ka. Ngayon, pakitaas ng kamay ang mga magulang ng mga estudyante mula sa mga pangunahing paaralan. Agawad pang, kung ang anak kong babae ay makakapasok sa top 1-0 ng lungsod ng high, handa akong magdonate ng isa. Gymnasium SA Organizing Committee. Si Director Zhao pala. Matagal na namin naririnig ang tungkol sa inyo. Haha, umupo ka, umupo ka. Magulang, salamat sa 1,000,000 mo. Bede, umupo ka, umupo ka. Kamusta? Magdo, donate din ako. Umupo ka. Lahat ay narito na, ngayon ay pupunta na tayo sa bahagi na inaasahan ng lahat, ang pag-anunsyo ng mga marka. Ang mga estudyante matawag ang pangalan, umakyat sa entablado para pumirma, at kumuha ng fingerprint para makita ang marka. Mula SAYXIN High School. Zhang Liang. Nakakuha siya ng pangatlong pwesto sa kompetisyon ng lungsod ng high. Sunod ay si Li Shon. Nakakuha rin ng pangalawang pwesto sa kompetisyon ng lungsod ng high. Mabuti. Tatay, malapit na ang turn ko. Huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito. Tiyak na makakakuha ako ng premyo. Mga kasama, halos lahat ng marka ng mga estudyante ay na-check na. Ngayon ay 2 na lang ang natitira, at ang isa ay si Panlong mula sa pangunahing paaralan. Jiangfeng. Kung siya ang pinakahuling i-check ang marka. Yan na siya ang may pinakamataas na marka. Ang natitira na lang ay ang unang pwesto sa lungsod ng high, na hindi pa inaanunsyo. Ang unang pwesto sa lungsod ng high ay tiyak na makakapasok sa national ranking. Ang isa pa ay mula sa High City Vocational School. Sa totoo lang, akala ko nagkakamali ako. Ilang beses ko itong tiningnan. Bago ako nasiguro na vocational school na, ganito na makababa ang standards sa international competitions. tahimik. Ang unang pwesto ay ang dangal ng buong lungsod ng high. Siyempre, ito ang pinakahuling i-anunsyo. Kaya muna natin. Tingnan ang marka ng estudyanteng ito mula sa vocational school. Jiangping, umakyat ka sa entablado. Anong maganda sa isang vocational student? Hindi nga alam kung paano nakakwalifi. Malamang pang last place lang yan. Hindi na kailangang hulaan. Si Jiangfeng ang tiyak na unang pwesto. Bakit patitingnan ang basura imbes na ang tunay na kayamanan? At ang marka ng vocational student na ito ay tiyak na magpapababa ng standard ng lungsod ng high. Sa tingin ko hindi na kailangang ipakita. Ang kanyang marka. Sumasang-ayon ako. Estudyanteng Jiangping, Kung ganoon ang sinabi ng mga magulang, ang iyong marka ay hindi mo na i-anunsyo. Umuwi ka muna. Hindi. Kagalang-galang na pang dahil ako ay inirekomenda. Na kumatawan sa lungsod ng high sa paligsahan, may karapatan akong suriin ang resulta. AME, inirekomenda pa? Baka takot lang ang ibang magsalita. Paano mo naakit ang guro sa paaralan? nakawin ang form ng aplikasyon mo? Ano? Ninakaf? Oo. Sabi-sabi, ibinigay pa ng gurong iyon ang lahat ng kanyang kayamanan. Para sa'yo. Jiangping, aminin Montag o hindi? Guro Zhang. Ay tunay ngang ibinigay sa akin ang lahat ng kanyang ipon. Naku, sa murang edad, imbes na mag-aral na mabuti, mga masamang bagay ang inaral. Ang ganitong tao ay nakatayo sa entablado. Talagang. Nagpapahiya sa aming lungsod. Kung ako ay magulang, agad kitang ibababa, huwag ka nang magpahiya. Bumaba ka.
Estudyante Jiangping. Dahil kahit ang karapatan mong sumali ay may problema. Bumaba ka na ngayon at umalis sa lugar na ito. Mas mabuti pang itapon sa basurahan ang report card mo kaysa basahin. Basura, nananatiling basura. Ikaw at siya rin. Hindi ganito, Pingya. Masama ang hangin dito, umalis na tayo. Tatay. Sa kasalukuyang lipunan, pantay-pantay ang lahat. Ako ay estudyante ng vocational school. At mahirap ang pamilya ko, nagsusumikap pa rin ako sa pag-aaral. Na balang araw ay makapaglingkod sa bansa. Guro Zhang, ang ibinigay niya sa akin ay bayad sa aplikasyon. Hindi kahihiyan. Hindi ako papayag. Ako si Jiang Ping. Mula sa High City Vocational School. Humihiling na makita ang aking resulta. Baka pag nakita mo ang iyong marka, ikaw at ang iyong amang ito, ay magpapatiwakal. Ang resulta ng unang pwesto ay hindi pa inaanunsyo. Paano ninyo nalaman? Paglabas ng aking marka, hindi ito ang magiging. Haligi ng langit at tulay ng karagatan. Kagalang-galang na paang malinis ang konsensya ko. Kung hindi ninyo susuriin, ako mismo ang gagawa nito. Anong ginagawa mo? Ang resulta ko bilang top isa sa lungsod ay hindi pa inilalabas. Bakit ka naki-check ng marka sa hub ko? Sigurado ka bang ikaw ang number 1? Kung hindi ako, ikaw ba ang basurang ito? Ang top isa sa paligsahang ito ay ako. Sigish, kung ganyan ka kasigurado, hayaan mong mauna kang mag-check. Ngunit kung hindi ikaw ang number 1, ano ang gagawin mo? May lockout ka tumaya? Anong kaya? Kung ikaw ang number 1, aalis ako rito agad. At hindi nasasali sa anumang paligsahan. Ngunit kung ako ang number 1, Pakakasalan Montag si Jindaya. Ano? ang pamilya ko ay tumanggap ng ilang libong piso bilang suhol. Hindi na ito may babalik. Paano? May lakas ka ba ng loob na tumaya? Pinger, huwag mong tanggapin ang alok niya. Kahit hindi ka ang nanguna, okay lang. Naniniwala ang tatay mo, magiging matagumpay ka sa hinaharap. Paano? Hindi ka ba ang haligi ng langit at tulay ng karagatan? Hindi mo kayang tumaya? Kung hindi, umalis ka na. Hindi ka bagay dito, isa kang manggagawang may pinakamababang antas. Umalis ka na, Jiangping. Kung hindi mo i-check, huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Tatayaan ko. Pinger, huwag mo itong gawin. Ang kandidatong Jiangping ay walang marka. Ito ay isang kahihiyan. Ito ba ang sinasabi niyang nanguna? Hindi lang walang ranggo, wala ring marka, 0. Kunyan ninyo ang litrato. Isang manggagawa ang nanguna sa pambansang paligsahan. Ang nanguna, bihira yan, ikaw, ang iyong sinabi ay puno ng kumpiyansa. Nang i-check, 0, ikaw ay paang baboy na may bawang. Nagpapanggap kang elepante. Ito ang pinakamababa, pero una pa rin. Ang magulang na iyon, ang anak mo ay nanguna. Hindi ka pa uwi para maghanda ng daan-daang mesa? Pa magdiwang? Professor, ang ranking ng bawat lungsod ay naipublish na. Ang top 1-0 ng bansa ay pansamantalang lihim. Kailangan mo, personal na magbigay ng pahintulot. Ang top 1-0 ranking ng bansa. Kakabigay lang ng pahintulot. Ipapalabas pagkatapos ng 1 minuto. Malapit na ba tayo sa lugar kung saan i-check ang marka ni Jiangping? Paano posible ang marka ko? Countdown sa pagpapalabas ng top 1-0 marka ng bansa. Baka nawawala ang marka ng anak ko. Bakit wala siyang marka? Paano nagkamali ang komite? Ang markang ito ay talagang patas at makatarungan. Ang isang manggagawa, ang kawalan ng marka, ay ang pinakamagandang bagay para sa kanya. Tingnan ninyo, dahil sa iyo naubos ang oras, ang top 1-0 ng bansa ay malapit na may publish. Ang marka ng lahat ng estudyante ay naipublish na. Ang natitira na lang ay ang marka ni Jiangping, hindi pa naipapalabas. Malinaw, siya ang nanguna sa lungsod at posibleng. Kabilang sa top 1-0 ng bansa, ang karangalan ng ating lungsod. May mga tao na laging nangangarap na maging una, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na nanguna, kahit ang maliit na lungsod na ito. Ay hindi kapat-dapat para sa pangalan ko. Malapit na akong lumabas sa top 1-0 ng bansa. Jiangping, kasama ang iyong pilay na ama. Tingnan mo ito, kung ano ang tunay na haligi ng langit. Ngayon, kunin ang inyong mga telepono at kamera, sabay-sabay nating saksihan ang makasaysayang sandali sa Haishi. Ngayon, ako si Jiangping. Tiyak na magiging kilala sa buong bansa. Isang malaking tagumpay. Jiangping. Ano? To? Isang vocational student ang naging number 1 sa buong bansa? Paano posible yun? Paano kayang nangyari kay Jiangping? Bakit hindi ako kasama sa top 10 ng bansa? Walang pangalan sa listahan.
Tay, nakita mo ba? Ako ang number one sa buong bansa. Mabuti. Anak ko, sa wakas may nagawa ka na. Naipagmalaki mo ang iyong ama. Ngayon makakapasok na ako sa prestihiyosong paaralan, pati bunsong makakapag-aral na. May pangpagamot na rin sa paa mo. Hindi B8 vocational student lang siya. Ito kaya ang tunay niyang kakayahan? Class Mata Jiangping. Kanina ay mali ang tono ko. Ang tagumpay mong ito ay isang karangalan na matagal nang hindi nararanasan sa Haishi. Peke. Bakit ikaw ang number 1 samantalang ako'y wala sa listahan? Nandaya ka sigurado, ibubunyag kita. Si Jiangping ay number 1 sa exam. Paano siya makakapandaya? Classmate Jiangfeng. Huwag magsalita ng walang basehan. May ebidensya ka ba? Tingnan ninyo. Ito ang kanyang mga nakaraang exam score. Laging sakto lang ang pasa. Bigla na lang ba siya naging henyo? Hindi ako naniniwala. Wala akong score, Tay. Tawagan agad si Professor Zhao. Isusumbong ko siya. Telepono ni Professor Jiang Dachuan. Ikaf na kumausap, Professor Zhao. Ako si Jiang Dachuan. Nandito si Professor Zhao sa tabi ko. Ano ang sasabihin mo? May itatanong lang ako. Tungkol sa resulta ng paligsahan ngayon. Lumabas na. Ang anak kong si Jiangfeng, wala pala sa ranking. Si Jiangping naman. Ay naging number 1 sa buong bansa. May problema kaya ito? May problema nga, hindi natin papayagan ang anumang dayaan. Pupunta kami ni Professor Zhao sa venue, i-anunsyo namin. Si Jiang Dachuan, Jiangping. Ano pa ang masasabi ninyo, Professor? May problema ba talaga ang resulta? Ang resulta ni Jiangfeng, may problema nga. Nakalimutan mo ba ang 50,000 piso niya? Ano? May problema ang resulta. Sabi ko na nga ba, dito sa liblib na lugar na ito. Paano biglang may lumitaw na foinets? Kahit si Professor Zhao, ang tagapangulo ng Olympic Committee, alam na may nagdaya. Mas mataas siyang lumipad, mas masakit ang pagbagsak. Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Mas mabuting hintayin natin si Professor Zhao para malaman. Kung ano talaga ang nangyari. Muntik na kaming maloko na mag-ama ninyo. Sa ganitong importanteng kompetisyon, maglalakas loob kang mandaya? Hindi lang ikaw. Pati ang Department of Education ng lungsod namin ay madadamay. Bago dumating si Professor Zhao, kung kayo mismo, aminin ang pandaraya at humingi ng tawad, baka makiusap ako para patabarin kayo. Kung hindi, kapag kumalat ang balita ng pandaraya ninyo, Mai-expel kayo at mapapahiya. Ang buhay ninyo. Ay tuluyan ng masisira. Bakit? Bakit kayo nagbibintang ng walang basihan? Bakit dahil lang? Sa hindi magandang pinagmulan ko, ako ay didiskriminahan? Hindi ako magsusorry. Sa bagay na hindi ko naman ginawa. Aminin mo na ako ang tunay na number 1. Bibigyan kita ng 10 segundo. Para mag-isip. Aminin Montag na agad. Hintayin ko ang mga taga-Olympic Committee para patunayan ang aking inosensya. Kalokohan. Ang Olympic Committee ay narito para ibunyag ang pandaraya mo. Tatlo. Dalawa, Isa. Jiangping. Narito ba si Jiangping? Professor Zhao, dumating ka mismo. Narito ako para batiin. Ang henyo ng matematika, ang pambansang kampiyon ng kompetisyong ito. Si Jiangping. Jiangping, tunin ka na pambansang number 1. Sandali, Professor Zhao. Tamang-tama ang pagdating mo. May i-report ako sa iyo. May nagdaya sa kompetisyong ito. Oh, Zeno? Siya mismo, si Jiangping. kalokohan. Si Jiangping ang pambansang number 1. Paano siya mandaraya? Sa telepono kanina, hindi mo ba sinabing, alam mo na, hindi pandaraya, mali lang ang ranking? Ang mga exam paper ay dinaan sa masusing pagsusuri. Hindi pwedeng magkamali. Isang vocational student lang siya. Ako ang magaling na estudyante ng Key High School. Kahit hindi ako ang number 1, imposibleng matalo niya ako. Professor, matagal na akong nagtataka. Sa loob ng maraming taon, halos hindi ko na-encounter ang ganitong level ng problem-solving approach. Paano ito magagawa ng isang vocational student? Ganito rin ang iniisip ko. Ang paraan ng pagsagot niya sa exam. Pang research level na solusyon. Baka may nag-leak ng sagot? Tiningnan ko na ang mga CCTV footage. Imposibleng may mali. Hindi ako naniniwala, Professor Zhao. Bigyan mo siya ng test ngayon para mapatunayan ang katotohanan. Kung hindi, hindi ako maniniwala. Jiangping, kaya Montag ba? Kung hindi niya mapapatunayan, hindi ako maniniwala. Oo. Hindi rin ako naniniwala na ang isang vocational student ay makakakuha ng pambansang number 1. Paano naman kami mga estudyante mula sa mga international school? Dapat tatunayan. Kung ang professor ay number 1 sa buong bansa, siya ang dapat kumatawan sa bansa. SA International Competition. Jiangping, ang organizing committee ay maaring gumawa ng mga tanong dito mismo. Handa ka bang patunayan ang sarili mo? Jiangping, kung patutunayan mo ang sarili mo. Malalantad ang pandaraya mo. Kung hindi mo patutunayan,
Ibig sabihin nito ay nandaya ka. Parehong paraan, imposibleng ikaw ang number 1. Handa ako. Jiangping, ang problemang ito. Hindi lalampas sa 3 tao, sa buong bansa ang makakasagot nito. Hindi ko hinihinging mabigyan mo ng tamang sagot. Sa loob ng 10 minuto, kung mabibigyan mo ng proseso ng paglutas, ituturing na balido ang iyong marka. Kung malutas mo ito, ikaw ang number 1 sa bansa. Kung tama ang sagot, ikaw ay isang henyo sa mundo, anak. Ipakita mo ang kakayahan mo. Grabe naman ang problemang ito. Sobrang galing talaga ni Professor Zhao. Simulan na ang OAS. Ang problemang ito, gamit ang Taylor series, baka masagot. Pero matagal masyado. Baka pwede gamitin ang Leibniz rule. Ang problemang ito, kahit ang mga dating number 1, hindi nila ito kayang sagutin. Professor Zhao, Sinasadya mo bang sirain ang kumpiyansa niya? Magbigay ng proseso ng paglutas sa loob ng 10 minuto. Tanging ang number 1 lang ang makakagawa noon. Pero ang inaasahan ko sa kanya, ay malutas niya ito. Dapat umabot siya sa puntong iyon, upang kumatawan sa ating bansa. Tingnan mo siya. Ganito nakatagal, nakatulala lang, takot pang humawak ng lapis. Halatang wala siyang alam. nangahas pang kunin ang number 1 ni Jiangfeng. Na kunwari pang nag-isip, ni solve, ay hindi man lang masulat. Hijo, kaunti na lang ang oras mo. Anak, okay lang, kahit hindi mo masagot. Naniniwala pa rin ako sa iyo. Huwag magmadali, bigyan natin siya ng konting oras. Kaya niya sa 30 segundo? Jiangping, nagpapanggap ka lang. Wala nang saysay, wala nang oras. Natalo ka. Ako ang number 1. Hindi gabi Asia. Tingnan mo, nagsimula na siya. Hindi ito maaring proseso ng paglutas. Ang ganitong problema, kahit kaming mga dumaan sa mahigpit na pagpili, Hindi makakabigyan ng proseso ng paglutas sa loob ng lahat. Siguradong nagsusulat ka lang ng kung ano, dahil alam mong hindi namin maintindihan. Ang hindi mo kayang gawin, hindi ibig sabihin ay hindi ko kaya. tama. Ito ay hindi talaga proseso ng paglutas. Jiangping. Professor Zhao, ang iyong mga salita ay ginto. Hindi ito ang tamang paraan ng paglutas ng problema. Natalo ka. Talagang hindi ito ang paraan ng paglutas ng problema. Ako ang sumulat nito. Ito ang sagot sa problemang ito. Zago. Lahat ng naririto ay mga matatalinong estudyante. Tingnan ninyo, mukha ba itong sagot? Sa ganitong maikling panahon? Ni hindi ko nga naintindihan ang paraan ng paglutas. Sagot pa kaya? Ang galing NG imaginasyon. Kung ganun siya kagaling, hindi na niya kailangan ang tulong natin. Mas mabuti pang mag-alaga na lang ng baka. Narinig mo, Takiha, Jiangping, maaari mong lokohin ang iyo. Amang walang pinag-aralan, pero hindi kami. Mga magiging haligi ng bansa sa hinaharap. Hindi ka karapat-dapat, Professor Zhao. Kung walang resulta ng kompetisyon, iminumungkahi ko. Nakanselahin ang resulta ng kompetisyong ito. Isang ganap at simpleng sagot, ang larangan ng matematika sa ating bansa ay may magiging tagapagmana. Mamatay man ako, wala akong pagsisisi. Ano? Professor, ito ba talaga ang sagot? Bagamat hindi ito ang karaniwang paaan, ang sagot ay eksaktong-eksakto. Estudyanteng Jiangping, ito ay isang alternatibong paraan. Nang paglutas ng problema, ang ganitong paraan ng pag-isip ay sapat na upang masula sa kasaysayan ng ating komite. Ano PA ang hinihintay? Record na. Professor Zhao, baka nagkakamali ka? Ang ilang formulang ito ay nagresulta sa tamang sagot? Hindi ako naniniwala. Bakit hindi ka naniniwala? Dahil mayaman ka? Dahil estudyante ka ng prestihiyosong paaralan? Dahil akala mo ikaw ang pinakamagaling, kaya mo nang hamakin. Ang lahat? Professor Zhao, huwag mong kalimutan. Ang aking ama, si Ji Zhao, ay palaging patas at mahigpit.
Bakit ang hina ng boses mo? Dahil ba sa ama mo? Ay nagbigay sa akin ng 50,000? 50,000. Xiaoping, basahin mo sa kanya. Ang kahulugan nito. Para sa mag-aral na si Jiang Feng, ang parusa sa pagsuhol ay ang mga sumusunod sa panahon ng kompetisyon. At ang kanyang magulang ay nagsuhol kay Professor Zhao. Ibinigay ni Professor Zhao ang 50,000 piso at nagpaliwanag. Matapos pag-aralan, napagpasyahan na ang kandidatong si Jiang Feng Ay tatanggalan ng resulta ng kompetisyon at hindi na papayagang. Muling sumali. Professor Zhao, hindi pwede. Professor. Hindi pwede, Professor. Hindi mo ito magagawa. Anak ko ito. Masisira ang buhay niya. Professor, ang Math Olympiad ay hindi na nila maaring salihan. Pero, hindi ito makakaapekto sa kanilang pag-aral. Ito ay para sa inyo. Huling pagkakataon. Salamat, Professor. Salamat. Anak. Pagod ka na. Ito ang Jiangbai University. Special na admission notice. At 50,000 yuan na premyo. Tatay, hindi kita binigo. Pwede na akong pumunta sa King Bay University. Gamit ang perang ito. Pwede na rin mag-aral ang kapatid ko. May pera na rin para gamutin ang binti mo. Anak, ang galing-galing mo. Naging matagumpay ka na. Estudyanteng Jiangping, isang linggo mula ngayon, Ay ang International Math Olympiad. Si Zhao, inaanyayahan kanyang lumaban para sa bansa. sa susunod na linggo ay ang ika-negatibo, 18 International Math Olympiad. Sa podyum, ang bandila ng ating bansa ay matagal nang Hindi na ipakita. Mga dayuhan ang naghahari. Sinasabi nila na ang 1.4 bilyong tao sa ating bansa ay mga walang kwenta. Pakyos ap ko. lumaban ka para sa ating bansa. Palakasin ang ating bansa. Estudyanteng Jiangping, lumaban ka para sa bansa. Palakasin ang ating bansa. Estudyanteng Jiangping, Lumaban ka para sa bansa. Palakasin ang ating bansa. Sige, sasali ako. Siege. Pwede kang pumili ng isang kasama. Sa lahat ng mga kalahok, Sino ang gusto mong piliin? Siya. Si Jiangfeng. hindi ba siya ay Pinsan ko siya. Kilala ko siya, hindi siya masamang tao. Naligaw lang siya. Magaling talaga siya sa pag-aaral. Professor? Ang kakayahan ni Jiangfeng Ay nasa top 1-0 sa kompetisyon na ito. Jiangfeng, handa ka bang bumawi? At lumaban para sa bansa? Ako. Oo, handa ako. Anak, Narito na. Nakita na yobe, ang galing ng anak ko. Kahit sa ganitong level ng kompetisyon ay sumali. Zazabihin ka o, swerte lang si Jiangping. Kung wala ang anak ko, siguradong matatalo. Tari Molly Sila. Kung wala si 8. Hindi makakasali si Jiang Feng. Ano ba ay sinasabi mo? Bata ka pia, ano ba alam montag? Malinaw na ang walang kwentang ate mo ang walang kakayahan. Kaya si Xiao Feng ang pinapasali. Siya ang nagpapatulong kay Xiao Feng para hindi mapahiya sa harap ng mga dayuhan. Manang. Paano mo nasabing ganyan? Jiang Dahuan. huwag mong isiping maluloko ng anak mo ang lahat sa pagpupugay. Lahat dito alam na mas mahina ang anak mo kaysa sa anak ko. Sa tingin ko, sa kompetisyon sa buong mundo ngayon, tanging si Xiaofeng lang ang makakapagbigay ng karangalan sa bansa. Ang anak mo, kung hindi makakasagabal ay sapat na. Kayo. Ginoong Dubian na hurado, lumalakas na ang dakilang Chia. Ang utos mula sa itaas ay hindi dapat payagang ang dakilang Chia na magkaroon ng pwesto sa larangan ng matematika, Huojun. Ang dakilang Pia sa iyong paningin ay parang langgam lang. Huwag kang mag-alala, ako ay pinakamakatarungan. Hindi ko hahayang manalo ang dakilang piya sa pamamagitan ng pandaraya. Ayo ay magtiwala sa akin bilang hurado, Yoish. Malugod naming inaanyayahan ang manlalaro na si Quan Xiuxian. Hindi ang hatiyo, manlalaong Fan Xiuxian. Mula sa Pambansang Universidad ng Korea, International Memory Master. Scholarship awardee sa Olympiad. Susunod ay Si Labain. Manlalarong labiyin, mula sa Berlin National University. Double Masteral Degree, bihasa sa 3 wika. Ang susunod na papasok ay Si Dubian Yilang, mula sa bansang Hapon. Tokyo National University, 2 bises na kampiyon sa Olympiad. Konnichiwa. ika-4 na manlalaro, si Ho Jinsi. Manlalarong Ho Jinsi, mula sa Amerika. Kasalukuyang nag-aral sa Federal University. Opponent ND Ho Jinsi Theory. 6 na bises na kampiyon sa International Olympiad. Ito naman si Igay de Isheng. 5 manlalaro, si Jiangping ng dakilang Chia.
Estudyante ng vocational school. Estudyante ng vocational school, hindi ka OPA, tunakinig. Parang basura lang na paaralan sa dakilang tiya. Katumbas ng elementarya namin. Ayo ang mga kalahok ng dakilang tiya? ZABA yon? Matagal ko nang narinig na may kasama. Estudyante ng vocational school ang dakilang tiya. Talagang basura ang dakilang tiya. Ano ba ang estudyante ng vocational school? SA Bansa Nyo, factory worker o delivery rider lang ang trabaho na yan. Ito ang pinakamataas na templo ng matematika, ang mga. Hindi tunay na dalubhasa ay nagdudungis sa matematika, huojon. Ang IQ ng mga taga-dakilang tiya ay paang baboy at baka hindi. Nyo naiintindihan ang sinasabi mo. Tingnan niyo to, estudyante ng vocational school, nakakahiya sa ibang bansa. Ano ba ang sinasabi mo? Okay lang, tumawa kayo dahil noong nakaraang siglo. Pagpasok niyo sa dakilang siya, kailangan niyong lumuhod. Ngayon, normal lang na nagawagi ang mga hamak. Naiintindihan ko iyan. Unang round ng Sudoku, mga kalahok mula sa magkabilang panig. Lutasin ang dandang Sudoku puzzle. Ang pinakamabilis na makakalutas ang mananalo, pasok na ang mga kalahok. Mahalagang sandali ang muling mabalik sa international kailangan ng matematika. Nakasalalay sa'yo. Huwag mong sayangin ang lakas sa simula, ako ang magbubukas ng daan para sa iyo. Unang round ng laban, Jiang Feng ng Grietchia. Laban kay Confucian ng Korea. Matandang vocational student, ang inyong Gratia team. Nabili na ba ninyo ang tiket pauwi? Kung hindi pa, Pwede na kayong bumili ngayon, pero mukhang wala namang kailangan, dahil hindi pa naman kayo nakakabili, di ba? mas mabuting umatras ka na lang sa paligsahan. Sa paningin ko, ang mga taga-Grietchia ay pawang mga tanga. Katulad mo rin ng vocational student na iyon. Simula na ng laban. Nakita ninyo ba? Ang galing ng anak ko. Ni hindi man lang makapasok sa entablado si Jiang Ping. Si Xiao Feng lang ang pumasok para sa amin. Humph, dahil mga bobo ang mga ito, hindi sila kawili-wili para sa ete ko. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Simula na ng laban. Matalo na ba agad sa unang laban? Ayoko nito. Tapos na ako. Confucian ng Korea ang nanalo. Jiangfeng in Great Xia eliminated. Imposible. Tiyak na may daya ang dayuhan. Gumamit ng maduming paraan. Ang galing-galing ni Xiao Feng. Paano siya matatalo? Nandaya PA, inapi nila ang anak ko. Tatawag ako para ireklamo sila. Anong arereklamo mo? Sa ibang bansa yan, makakatawag ka ba? Kung ete ko ang kalaban nila, kaya niya silang talunin kahit isang kamay lang. Anong sinasabi mo? Yang walang kwentang ate mo? Si Kuya Xiao Feng mo, sandali lang tumagal. Kung ate mo ang sumali, kung hindi siya luluhod at hihingi ng tawad, matindi na yun. Walang kwenta. Mas magaling pa aso namin sa iyo. Paumanhin, Professor Jiang Pingzhao. Nakakahiya kami. Anak, magaling ka na. Mas malakas lang talaga ang kalaban. Hoy, mga taga-Grietchia, hanggang ngayon mga tanga pa rin kayo. Mga taga Great Xia. Mga mahihina. Kayo. Kung ganyan ang tingin ninyo sa Great Xia, ngayon din. Haharapin ko kayong lahat. Niwala siyang karapatang hamunin ako. Pero kung matatalo ka ngayon, ang Grietchia ay magpakailanman nang mawawalan ng karapatang sumali. Hindi matatalo ang Daksya. Nagsisimula na ang laban. Makikita natin ang malalaro na si Confucian. Sobrang bilis, siguradong matatalo ang Daksya. Dahil si Confucian, Ay may titulong International Sudoku Master. Anong klaseng tao ba to? Naglakas loob pang sumali.
Naku, nakita niyo ba? Naku, yang si Jiangping na walang kanta. Ni isang tanong, walang nasagot. Tingnan niyo. Nagmumukhang tanga tong si Jiangping. Ni isa, walang nagawa. Patay mali siya na nga, kayong mga taga-Daxia. Nagpapatawa lang ba kayo? Ito, naniniwala pa kayo sa kanya. Tingnan natin, yang langgam na, tu, und ang Sudoku Grid. Nagawa na ba? Tapos na ako. Imposible, tu. Ano? Jiangping. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 100 Sudoku Grids? Ang laki ng computation nito. Kahit ako bilang Sudoku Master, matagal ko itong ginagawa. Anong karapatan mo? Natapos ang pagsusuri, lahat tama. Ipinapahayag ko, eliminated ang Korea. Daxia ang nakapasa. Ang ganda. Nakapasa tayo. Talagang magaling tong si Jiangping. Sa kanya tayo asa para magwagi. Sa round na to, sa loob ng 1 minuto at kalahati, Sino makakagawa ng pinakamaming Rubik's Cube? 5 ang 5x5 cubes. 2 ang 7x7 cubes, katumbas ng 2 5x5 cubes. Tawagin natin ang mga manlalaro. Mga taga-Daxia. Upang niyong isipin dahil natalo niyo si Francis Yang. Ngayang tangang yon, magaling na kayo. Ang Daxia niyo. Ay dapat lamang na yumuko sa Japan. Maliit na bansa, malaki ang pangarap. Baka. Nagsisimula na ang laban. Nung ako'y 10 taong gulang, champion na ako sa Rubik's Cube sa Japan. Siguradong ako ang mananalo. Dalawang kubi na ang natapos ko. 3 pa ang kaya kong tapusin. Mga taga-Daxia, tingnan natin ang desperasyon sa mga mata mo. Lolo Zhao, ang Tanyo, hindi man lang alam ang Rubik S-Cube. Mga probinsyanong to, umuwi na lang kayo sa Daxia. Mahirap lang ang pamilya ni Jiangping. Siguro hindi pa nakakagamit ng Rubik's Cube. Baka naman. Talagang kinukutya ng langit ang talino ng Daxia? HMP, nakita niyo na? Kahit may talento si Jiangping. Ano naman ang magagawa niya? Mahirap ang pamilya nila. Kahit itong Rubik's Cube, malamang hindi pa niya nakikita. Tingnan mo siya. Mukhang hindi pa nakakita ng mundo. Tiyak na matatalo siya. Pinger, pasensya na anak, hindi kita nabigyan. Ng magandang buhay. Kahit hindi ko pa ito nalalaro, parang may kaugnayan ito sa mga formula sa matematika. May pagkakatulad sila. Estudyante ng vocational school ng Dacia. Kung ngayon ay luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. At sisigaw ng mabuhay ang bansang Hapon. Maaari kong isinasaalang-alang walang away ang entry car. Ano? Pitong layer? Ganito na ba kalakas ang talino ni Jiangping? Imposible, tu. Hindi talaga pwedeng mangyari ito. Ako bilang dakilang. Kampiyon ng Rubik's Cube ng Hapon. 1 minuto lang ang kailangan. Para makumpleto ang 35x5 cube. Paano mo nakumpleto ang 7x7? HMP. Panalo na ako. Kahit kaya niyang isolve ang 7x7, 10 segundo na lang, isa lang ang kaya niyang tapusin. Ako, 35x5 cube na ang natapos ko. Gagawin kong umiyak at humingi ng tawad ang mga taga-Daxia sa harap ko. Tagahatol, 35x5 cube na ang natapos ko. Ako ang nanalo. Ano? Paano nangyari, tu? Madali lang to para sa akin. Ito. Paano nangyari ito? Maliit at mangmang na bansa, hindi kayang pantayan ang aking dakilang Daxia. Ano? Imposible. Nanalo siya laban kay Kwangsyuxian at Dugyan Ileng, taga Daxia PABA, tu? si Jiangping ng Daxia, nagpapalakas sa ating bansa. Ang talino niya, hindi ko kayang pantayan. Ipinapahayag ko. Ang Daxia ay umabante, ang Hapon ay eliminated. Yes. Nanalo. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Swertihan lang, tu. Gusto kong ulitin. Nagulat ako na napatumba mo silang dalawa. Kaya din kitang talunin. Manlalaro Jiangping. Kailangan kong ipaalam sa iyo.
Ang nakatayo sa harap mo ay 6 na bisis na kampiyon, henyo sa matematika ng Amerika. Ang nagpanukala ng batas ni Hojinsi. Pero ngayon, ako ang kaharap niya. Ako, mula sa dakilang Daxia. Ito ang inyong ikapitong kalahok. Ito ang ikawalo. Ito ang ikasyam. Ang Dacia sa harap ko, parang basura lang. Ikafrin. Pero dahil natalo mo ang 2 tanga na yun, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Kung matatalo montag ako. Hindi na kailangan pang ituloy ang laban, ikaw na ang kampiyon. Totoo ba ang sinasabi mo? Ako ang pinakamalakas dito. Kung mananalo ka sa akin, lahat sila. Lahat ay susuko. Pero, hindi mo ako kayang talunin. Ang bandila ng aking dakilang siya, simula ngayon, ay magwawagayway na. Sumasang-ayon ako. Kung matatalo si Jiangping sa round na ito, ang dakilang Chia ay mawawalan ng karapatang sumali. Naglakas loob pa siyang direktang hamunin. Ang henyo ng aming dakilang magandang bansa, si Hojinsi. Nababaliw na talaga. Matanda, pagkatapos ngayon, ang dakilang Chia ninyo ay mawawala na sa entablado ng International Math Olympiad. Matandang hayop, huwag kang umiyak mamaya. Huo yun. Walang katulad sa mundo. Jiangping. Bakit mo siya sinang-ayunan? Kung isa-isa mong hinamon. Kahit hindi mo kayang talunin si Hojin sa huli, kahit papaano ay mapapanatili mo ang pwesto ng dakilang Chia. Pero na yon, ang round na ito ay live problem solving. Para maiwasan ang mga sagabal. Ang problema ay makikita lamang ng 2 manlalaro. Ang ipinapakita sa screen ay ang kanilang bilis sa pagsagot at oras. At limitado sa 3 oras. Basta maayos mo lang ang trabaho, may rekomenda kita. Para maging citizen na magandang bansa. Naiintindihan. Irina eklamo ni Huojenzi. Na si Jiangping ay gumamit ng kalkulator para mandaya. Para patunayan ang kawalan ng kasalanan ni Jiangping. Ako bilang kinatawan ng organizing committee Ay kukunin ang kalkulator ni Jiangping. at susurin. Pagkatapos ng laban, maaari kayong humingi ng pahintulot para makuha ito. Ano? Ay reklamo nila tayo na mandaraya? Kunin pagkatapos ng laban? Professor Zhao, ginagago nila tayo. Nagapo o protesta ako. Hindi tatanggapin ang protesta. Kung magpuprotesta pa kayo, ikakansela. Ikapatan ng dakilang Chia na sumali. Professor Zhao, ang kompetisyong ito ay napakahigpit. Limitado sa 3 oras. Ang dami ng kalkulasyon, siguradong napakalaki. Kahit gumamit ng kalkulator, hindi siguradong kakayanin. Lalo na kamay lang ang gamit ni Jiangping. Hindi lang problema sa kalkulasyon, mabibigatan din siya sa pisikal. Talaga bang ang dakilang Chia ay mapapawalang bisa ng tuluyan? At itatakip sa poste ng kahihiyan? Kahit walang calculator, kaya ko pa rin manalo. Simula na ang laban. Live problem solving. Sige, sa tingin ko hindi na kailangang panoorin. Patayin na yan, siguradong talo na yan. Patayin na. Kahit anak ko hindi pinayagang sumali. Isang vocational student lang. Mananalo sa mga hinyong banyaga? Hindi na kailangang isipin. Sige, patayin na. Hindi na kailangang panoorin. Patayin na. Kuya, huwag mo munang isara. Hindi talo si Xiao Pingzi. Tignan muna natin, ano ba ang panalo niya? Manood tayo ng laban. Nakakainis ka na, palaging anak mo ito, anak mo iyan. Kung ganoon kagaling ang anak mo, bakit kanina sa laban? Na-eliminate? Xi Jiangping nga. May pagkakataon pa siyang magbigay karangalan sa aming barangay Jiang. Tignan ninyo, kami ang naniniwala. Kay Jiangping na bata. Kung ayaw mong manood, umalis ka na, kami tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang, ituloy natin. Ako ay humihingi ng supply. Ingat sa paggamit. Ref, ang aming team Dacia ay humihingi rin ng supply. Hindi aprobado ang supply, huwag kayong umasa. Walang saysay ang pagpapasa ng maling impormasyon sa akin. Sunod-sunod na matinding laban. Hindi kayang tiisin ng normal na tao. Ginagago niyo ba kami? Wala akong pakialam sa buhay ng mga manlalaro. Ang importante sa akin ay patas at makatarungang laban. Kawalang hiyaan. Ano ba ang gusto ninyo? Friede Marke Flinish NG Energy Xi Huojenzi. Bakit si Jiangping hindi? Hindi ba kayong mga taga-Dacia ang laging nagtuturo sa amin? Ng spirit ng pagtitiyaga? Dapat sundin natin yon. Ano? To? Pinaghihinalaan ko may pampalakas dito. Yellow card warning. Isa pang foul ang kaselante ang iyong malaking bansa sa tag-init. Sa kompetisyon, Gago ka. ang manlalarong si Jiangping ay naabot na ang limitasyon ng katawan.
Hindi ako pwedeng sumuko, ako ay representante ng Daxia. Walang duwag sa Daxia. Jiangping. Hanggang dito na lang ba? On progress and I, Huajinsi. Ay lampas na kay Jiangping. Mukhang hindi pinapaboran ng tadhana ang mga taga-Dacia. Nakita mo na ba? Matatalo na siya. Tuloy lang tayo sa panonood. Si Jiang, lumaban para sa bansa, palakasin ang Dacia. Si Jiang, lumaban para sa bansa, palakasin ang Dacia. Lumaban para sa bansa, palakasin ang Dacia. Mahirap palaga ang problemang ito. Pwede subukan. Nagising si Jiangping. Nagising na, ano naman? Ang genius ay ang threshold lamang upang makita ako. Matatag talaga kayong mga taga-Dacia. Pero sa harap ng tunay na lakas, Palang Zilbiyan. Ang bilis ng pagsagot ni Jiangping. Tumas PA, oh my gosh. Ano BA ang nangyayari? Direkte ay Katmontag na. Nant adaya BA siya? Ano 2, anong Formula 2? Hindi ka UPA, to nakikita dati. Judge, sabihin mo sa akin, inabagaan niya. ebidensya, ito ay isang bagay sa mundo ng matematika na hindi pa nakikita dati, itong kalahok mula sa Grecia. Maaari ko bang malaman kung ano ito? Gusto kong tawagin itong Jiangping's Law. Anong Jiangping's Law? Ang batas na sariling likha lang ang pwedeng pangalanan sa sarili. Paano nangyari to sa isang taga-Grecia? Imposible 2. Alam ka una. Hindi ako matatalo sa isang taga-Grecia at isa pang vocational student pa. Ano? Mukhang ginamit din ni Hojinsi. Ang sariling likha niyang Hojinsi's Law. Isang business sa 100 taon ang laban na to. Pero, ang huling tagumpay ay mapupunta pa rin kay Hojinsi. Dahil ang problemong, to ay Goldbach es conjecture. Ano? Goldbach's conjecture. Ito yung walang makakasagot. Goldbach's conjecture. Sa buong mundo, walang makakasagot. Goldbach's conjecture. Walong haya. Sobra ang kahihiyan, mga hangal na taga-Grecia. SA inyong mga utak na parang B-boy, ang Goldbach's conjecture na, 2. Siyempre walang solusyon. Pero para kay Huo Yun, hindi imposible. Ano, may ideya na si Huo Yun dati PA. Iyak na masasagot niya to, kayong mga taga-Grecia. Tiyak na yuyuko sa amin. Tiyak na magiging mga mahihina. Talaga bang wala ng pag-asa? Ang mundo ng matematika ng Grecia. Hindi ko hahayaang mapahiya ang Grecia. Ipapakita ko ang bandila ng Grecia. Na muling iwagayway. Tapos na ako. Ano, nagpasa na si Jiangping. Baka nasagot niya ang problemang pandaigdig, impossible to. Pick 2. Niloloko niya ako, pinapatagal lang niya. Talagang tuso ang mga taga-Grecia, hindi masagot ang problema. Ginugulo lang ang iba, Toto BA 2. Ipinapahayag ko na ang kampiyon ng paligsahan ay ang koponan ng Grecia na si Jiangping. Tayo ang nanalo. Peke, lahat, tu peke, mga sinungaling kayo lahat. Mga baliw kayo, mga sinungaling. Nagawa ni Jiangping. Nanalo tayo. Si Jiangping. Alam kong kaya mo. Dahil sa iyo na yon. Bilang isang taga-Dacia, sobrang proud ako. Hindi ka taga-Daxia. Di ka karapat-dapat. Ang Daxia, hindi na tulad ng 100 taon na ang nakalipas. Matagal nang tumayo ang aming Daxia. Balang araw, muling babangon ang Daxia. At papasukuin ang lahat ng bansa at sila'y magpupugay.
Jiangping, itong paligsahan mo. Sinira mo ang global math competition record at naging pinakabatang mathematician ng aming Dacia. Ilang daang taon na ang nakalipas, wala na kaming naging kasing galing mong henyo. Ang sponsor ng paligsahan, ang pinakamayaman sa Dacia na si Zhao Ziyu sa Shengxi Hotel, ay magdadaos ng victory party. Inaanyayahan ka niya at lahat ng contestants pa magpalitan ng karanasan. Siguradong dapat kang dumalo. Jiangping, lahat ay curious yaw. Gusto nilang malaman kung anong klaseng tao ang kayang talunin ang mga henyo sa buong mundo. At Beijing number 1, Punta Cana, Pingya. Baka makatulong ang iyong karanasan sa kanila. Alaynan, Ito ang inyong invitasyon para sa iyo at kay Jijiang. Kung makakadalo ka sa aming party, talaga namang magiging espesyal. Ang aming handaan. Hahaha, si Jiangping ay ang pinakamahalagang kayamanan. Ng aming Dacia. Mamayang gabi, Huwag ninyong pababayaan ang pamilya ni Jiang. huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ang lahat. Jiang. Napansin kong medyo simple lang ang inyong pamumuhay. Mayroon ka bang anumang kailangan o gusto? okay lang kami sa ganito. Wala akong hinihiling. Magaling ka nga sa pag-aal, pero mas maganda pa ang iyong ugali. Kaya ganito na lang, kung may kailangan ka. Sabihin mo lang sa akin. Magkita na lang tayo mamayang gabi. CJ, Tuloy po kayo. Alam na. Finger, hindi madali ang pagkuha mo ng world first. Nahirapan ka. Gusto kong tawagan ang nanay mo para masyahan siya. Tay, nakalimutan mo na ba kung paano niya tayo iniwan? Umalis ka diyan. Suzi, anong ginagawa mo, Jack? Wala na talaga akong pera. Lumayas ka. Huwag mo nang guluhin yan. Ibalik mo ang pera ko. Umalis ka. Ikaw talaga, Jiang Dahyuan. Hinayaan mo akong lokohin. Hindi ba ito pera? Pera ka o. Pwey. Ganito lang kaliit ang pakakasal sa lalaking tulad mo. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko. Suzi, yung 500 piso. Panggastos yan ni Finger. Hindi mo pwedeng kunin. Wala akong pakialam kung anong gastos yan. Karapatan ko ang lahat ng ito. Isang hampas lupang tulad mo, wala kang karapatang makasama ako. Nanay, huwag kang umalis. Hindi ko kayang mawala ka. Tumabi ka, sinong nanay ang tinatawag mo? Sabihin ko sa iyo, huwag mong harangan ang daan ko. Magiging mayaman na ako, yayaman ako. Ikaw at ang hampas lupang tatay mo, sa buong buhay ninyo. Maghanap na lang kayo ng basura. Chengang, tayo na. Swezi, ibalik mo ang pera ko. Hoy Chengang, may kahon ng mais dito. Kunin natin at ipambili ng pera. Ziege. Finger, nanay mo pa rin siya. Anuman ang mangyari, may nagawa ka na ngayon. Dapat mo siyang sabihan, siguradong ipagmamalaki ka niya. Magiging proud siya sa iyo. Naku, sa party na ito, dapat maganda ang ayos ko. Binigyan ako ni Zhao na pinakamayaman ng order na 1 bilyon. At personal niyang pinapunta ang tao para anyayahan ako at ang anak ko. Sa partido sa Shengxi Hotel, aking anak at ako ay yayaman na, hahaha. Jiang Dahyuan, may sakit ka ba? Bakit mo ako tinatawagan? May masamang balak ka ba sa akin? O gusto mo akong saktan? Hindi, Suzi. Tumawag ako ngayon para sabihin sa iyo ang magandang balita. Si Xiaoping ay nagwagi sa paligsahan. Gusto kitang ilibre ng pagkain, magdiwang tayong lahat. Paligsahan, nagwagi, pwe, akala mo hindi ko alam. Yang anak mong iyan, ang grades pang vocational, paligsahan pa. Sa tingin ko, pek lang yung paligsahan, at ikaw. Mukha kang hampas lupa, may pera ka bang pang libre? Mga gulay lang ang lulutuin mo, pang engganyo lang. Ang lakas ng loob mong mag-imbita, huwag kang magpanggap. Hindi, ang party na ito ay inihanda ni Zhao na pinakamayaman doon sa Shengxi Hotel. Jiang Dahyuan, talagang hindi ka nawawala, alam mo na. Ang aming si Xiaoqiang, nakapasok sa top 1-0 ng finals ng Math Olympiad at inanyayahan sa isang piging. At narinig ko pa, binigyan ako ng bilyonaryo ng 1 bilyon na puhunan. Gusto mo lang ng pera, di ba? Si Xiaoping ang nanguna. Huwag kang magdadahilan dito. Sabihin ko sa'yo, ikaw lang ang mahirap. Anong magandang intensyon ang meron ka? Simulat sa pool. Si Xiaoqiang lang ang tunay kong anak. Zi Xiaoping. ang totoyang anak mo. Anong may bibigay sa akin ng tunay kong anak na babae? 1 bilyon na puhunan o ang pabor ng bilyonaryo? Ni hindi man lang makakapantay. SA Kalingking ni Shekiang.
Ping-er. Okay lang tay kung ayaw niya sa akin. Ako rin ayaw ko sa kanya. Pupunta rin naman ako sa piging mamayang gabi. Ano kaya ang itsura niya kapag nalaman niyang mas magaling pa ako sa kanyang stepson? Ano kaya ang itsura niya? Manugang, swerte mo sa asawa mo. Si Zhao na bilyonaryo ay nagbigay kay Tseshi ng 1 bilyon na puhunan at idagdag mo pa. Ang celebration party ni Shekiang. Malapit nang umangat ang pamilya natin, Zhang. Oon ga niin gayon. Salamat kay Suetsi at Chekiang. Nakikinabang din tayo. Talagan ka, kahit na si Shekiang ay hindi tunay na anak ni Tseshi, pero magaling siya sa pag-aral, hahaha. At saka, nakuha pa niya ang atensyon ni Zhao Ziyu. Para sa akin. Siya ang tunay kong apo. Oon ga. Si Jiangping na walang kwenta. Hindi lang bobo, mahirap pa ang pamilya, walang maibigay. Kahit piso. Ganitong basura, tunay pa namang anak. Paputulin ko ang relasyon ni Tsuesi sa kanya balang araw. Nay, wag na natin pag-usapan. Nakakasama ng loob. Pag-isipan na lang natin kung paano tayo magpapakita na maganda sa piging. Balita ko sa piging na ito, hindi lang dating si Zhao Ziyu na bilyonaryo, pati na rin ang misteryosong Professor Zhao mula sa Great Xia Academy of Sciences. Kung makukuha natin ang pabor ng dalawa, wala nang mang-api sa atin sa buong Greatia. Kung ganun ka. Kung matanggap si Xiaoqiang sa Academy of Sciences, magiging pinagmamalaki ng angkan. Uun ka ni hahatalaga. Ay naku, Jiang Dahyuan, anong kailangan mo? Pera na naman? inay, Hindi po ako humihiram ng pera. Sinong inay mo? Hiwalay na ang anak ko sa'yo. inay, Zi Xiaoping kasi. Sumali sa paligsahan, maganda ang nakuha niyang resulta. Gusto sana naming manlibre sa iyo ng hapunan. Ano? Manlilibre? Wala ka nga pambayad sa sarili Montag. Mahirap ka. Anong ipanglilibre mo? Et saka. Si Jiang Pinayan, estudyante lang sa vocational. Anong magandang resulta? Mas magaling pa siyang magluto ng kamote. Inay, kung ako po ang sinasabi niyo, okay lang. Pero Zi Xiaoping, apo niyo po siya sa dugo. Kayo, ano niyo nasabi, yun sa sarili niyong apo? Ganito ako magsalita. Anong problema? Probinsyano ka. Walang kwentang anak ang pinalaki mo. Hindi karapat dapat. Maging apo ka o. Gusto mo pang magkamag-anak? Zeus. Inay, Zi Xiaoping, kadugo Montag. Zia. Ang sakit naman ng mga sinasabi niyo. Apo sa dugo? Anong zebi na yan? Kung wala siyang may dudulot sa pamilya Zhang, hindi ko siya kinikilala. Pakikinggan mo. Si Shekiang, kahit hindi kadugo. Tinutulungan siya ni Zhao Ziyu. Nakakapagdala siya ng pera at benepisyo sa pamilya Zhang. Kaya siya ang tunay kong apo. Si Jiangping na walang kwenta. Walang pera, walang impluensya, yang klaseng apo. Hindi namin kailangan. Kayo, Pera lang ba ang mahalaga sa inyo? Oo, pera lang. Kung hindi pera. Ikaw bang dukha ang kikilalanin namin? Sino mang magbibigay ng benepisyo? Siya ang kikilalanin namin. Kung hindi, parang azong. Walang zebi lang yan. Huwag mong isipin ngayong mayaman na kami. Makikisip-sip ka na. Si Jiangping. Mababa ang grado. Anong silbi ng pag-aral? Mas mabuti pang. Mag-asawa na lang siya't kumita ng pera. ang sakit talaga ng mga sinasabi niyo. Oy, binitawan ako ng tawag. Nakakagalit. Unang Walang kwenta. mabuting ka. Dapat lang silang pagalitan. Hindi ko siya palalampasin. Pingea, hindi ka o inakala na ganon sila kasama ang ugali. Na hindi ka nila kilalanin, nasabi pa nila yon. Tatay, ikaw lang ang kailangan ko, sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Para sa harap ng lahat, magiging proud ka sa akin. Hindi na tayo apihin ng iba. Pingea, Ang laki ng hotel na ito. Tatay, sa wakas nakatikim din ako ng magandang buhay dahil sa iyo. nga pala, mamaya sa party. Dapat mong ipakita ang iyong kakayahan. Huwag mong bigin ang inaasahan ni Zhao, ang pinakamayaman. CJ, Sino kayong mga hampas lupa? Hindi ito lugar para sa inyo. Umalis kayo agad. inimbita kami ni Zhao Ziyu para dumalo sa party. Mga hampas lupa kayong amoy pobre. Gusto niyo pang sumama sa party na ito? Talagang inimbita kami para sa party. Narito ang aming imbitasyon. Saan nyo ninakaw ang imbitasyong iyan? Hindi namin ninakaw. Bigay talaga ito ni Zhao, ang pinakamayaman. Ang mga dumadalo sa party na ito, idehenyo o mayayaman. Mga mahihirap kayong walang kwenta. Makakakuha pa ng imbitasyon? Assistant, hindi ba may mga mahihirap dati na gustong makipag-party para makikain lang? Meron pang gustong magpalimos sa harap ng lahat, mga scammer. Anong pinagkaiba? Ganun pala ang balak nyo. Ito ang 100, umalis na kayo at huwag nang magbalak ng masama. Bakit niyo kami iniinsulto? Mahirap kami.
Pero hindi kami magnanakaw. At lalong hindi kami magpapalimos gaya ng sinasabi nyo. Talagang inimbita kami ni Zhao, ang pinakamayaman. Hindi nyo kami pwedeng paalisin ng basta-basta. Ayaw pa talagang umalis? Mukhang kailangan nyo. NG leksyon. Suntukin ng suntukin hanggang mamatay. Bakit nyo sinasaktan ang tatay ko? Inimbita kami. Huwag tumigil, suntukin pa. Tigilan nyo na. Tigil. Zhao, ang pinakamayaman. Nandito ka na. Mga pulubi lang ito, papalisin ko na. Sila para hindi makaabala. Sa party ngayon. Mga EIE sila. Kaya mo bang panindigan ang ginawa mo? Pinakamayaman, sila ay mga probinsyanong gustong makinabang lang, tumigil ka. Anong karapatan mong husgahan sila? Class Mate Jiang, Ginong Jiang. Pasensya na, kulang sa pag-isip. Nagkaroon ng gulo dahil sa mga walang malay na ito. Itiyakin kong disiplinahin siya ng maayos at bibigyan ko kayo ng paliwanag. Jiang, ito ay regalo para sa iyo. Napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Jiang, Ginong Jiang. Alam kong galing kayo sa mahirap na pamilya at hindi masyadong nag-alala. Sa mga material na bagay, ngunit alam ko rin na ikaw, Jiang, ay isang mabuting bata na may magandang ugali at magaling sa pag-aral. Ang pagpunta mo sa aming hotel para sa okasyong ito ay nagbigay ng malaking karangalan sa aming hotel, kaya nararapat lang na magbigay ako ng pasasalamat. At sa okasyong ito, lahat ng mga estudyanteng dumalo ay may regalo mula sa amin. Tanggapin mo na ito. Ang relo na ito, hindi ba ito yung ipinagawa ng dating pinakamayaman sa halagang ilang bilyon? Bakit ibinigay lang ito sa isang estudyanteng mukhang mahirap? Baka may iba pang identidad ang estudyanteng ito. Ito ay bilang paghingi ko ng tawad. Tanggapin mo na. Ngayon, talagang naapi kayo. Sige, salamat na lang. Walang anuman. Nga pala, may iba pa akong dapat asikasuhin. Aya mamaya na lang ako sasama sa inyo. Tsuezhi, ang pamilya nating Zhang. Ay talagang umasenso na. Naku, ang Zhao na pinakamayaman ay talagang pumayag sa 1 bilyon. Na order. Siyempre, nang marinig ng pinakamayaman, na si Xiaoqiang natin, ay naghanda ng malaking piging para sa pagdiriwang. Ngayon ay hindi lang araw ni Xiaoqiang, kundi pati na rin ang aking segning ceremony. Ito ang simula ng pag-angat ng pamilya nating Zhang. Naku, ang galing-galing. Naku, iba talaga ang galaw ng pinakamayaman. At si Xiaoqiang natin ay talagang nagpupursige. Hindi tulad ng anak mong walang kwenta. Mahirap lang ang pamilya, wala namang talino sa pag-aral. Tumungo pa sa pinakamababang vocational school. Noong isang araw, tumawag pa para anyayahan ka sa piging. Naku, ang yabang na parang nasa langit. Anong karapatan niya at ng kanyang amang pobre na dumalo sa piging? Es atingin ka o. Nasa kanayunan sila ngayon at nagkakalakal ng basura. Naku, Xuezi, tingnan Montag. Bakit nandito yung walang kwentang anak? Kasama pa ang kanyang amang pobre. Nanay, Xuezi. Ano ba ang sinisigaw mo? Ano ba ang ginagawa mo? Jiang Dachuan, Talagang ayaw mong sumunod sa mabuti, ha? Binalaan na kita. Napaka-importante ng piging na ito. Walang dapat maging problema. Ang itsura ninyong pobre. Bakit kayo pumunta dito? Dahil ba nakita ninyong ang piging ay maganda? Malapit nang yumaman ang pamilya namin, mga Zhang. Kaya naman andito ka para manghingi ng benepisyo. Social na party ito, ah. Paano nakapasok ang mga pobreng tulad ninyo? Kung may delikadeza kayo, umalis na kayo. Huwag kayong magpanggap na malapit sa amin. sino nang nagpapanggap? Andito kami para sa party. Xuezi. Talagang nagsikap si Xiaoping. Inimbita talaga kami ni Boss Zhao, ang pinakamayaman. Pa dumalo sa party. Itong anak mo. Jiang Dahyuan, ang galing Montag talaga. Magsinungaling ng walang hiya. Alam mo ba kung bakit kita iniwan? Dahil wala kang pera. At mahilig ka pang magyabang. Walang kwentang lalaki. Karapat dapat kang mabuhay sa bundok magpakailanman. Hindi ganyan ang tatay ko. Siya ang pinakamabuting tatay sa mundo. Pinakamabuti? Kung siya ang pinakamabuti. Hindi ko sana siya iniwan. Pinagsisisihan kong napangasawa kita. Lalaking walang ambisyon at laging naghihirap. Buti na lang hiniwalayan kita. Kung hindi, gaya kayon gayon. Nakakulong sa liblib na lugar at naghihirap. Paano ako magkakaroon ng pagkakataon na pumirma ng kontratang 1 bilyon? Tingnan Montag naman si Xiaoqiang. Ipinagmamalaki ng pamilya. 1 bilyon. Siguro nakit si Boss Zhu. Dahil nag-top 1 ako, kaya binigyan niya. Si mama ng 1 bilyon. Napakaswerte ko at di ako nagdalawang isip. Na Ivan kayo. Kayong dalawang dukha, isang palaboy.
At isang batang di makapasa sa high school. Anong karapatan ninyong maging asawa't anak ko? Xuet si, Fede Montag akong lilaitin. Pero, wag mo namang dudurugin si Xiaoping. Anak mo pa rin siya. At sumali nga siya sa international competition. At nagtop pa. You, international competition? Pwede ka mangbola sa labas. Pero wag ka dito. Nagluloko ka ba? Itong anak mong to, graduate lang ng vocational, walang silbi. Gusto pang sumali sa international competition at manalo. Baka di nyo alam, sa provincial math competition ngayong taon. SA top 10 in eliminations. Kasama si Xiao Qiang. Eh, yang walang kwentang, yan, bakit di mo sabihin? Na ikaw ang number 1 sa eliminations. Hindi nga ako number 1 sa eliminations. Kasi paano, hindi ko na kaya. Kung di ka number 1 SA eliminations, ibig mong takbeng sabihin, ikaw ang number 1 SA international finals? Nakakatawa ka. Oh, kung ikaw ang una, ang pinakamayamang tao ay. Nagbigay ako sa iyo ng isang bangkwet. Kung nais mo na sabihin ko ito, huwag pumunta doon. Nakuha ko ang ginto sa aking mukha. Jiangping talaga sa tingin mo ay hindi ko alam. Ang mga bagay na ginagawa mo ay gumagawa ng mga tao na kilala ay nawala sa mukha. Okay, kaya sabihin sa akin kung ano ang ginawa ko. Maaari kang gawing nakakahiya sa akin. Ikaw ay nakuha sa guro upang matulog kasama ang guro sa palitan ng pera. Dare mong sabihin ang mga bagay na ito sa bangkwet ng village. Hindi mo ito ginawa. Tulog sa pera para sa big banquet. Tiwala mo ang mga tao nang hindi saksi ang mga bagay na ito. Ako ang iyong sariling anak na babae. Ako ang may kaugnayan sa iyo. Bakit naniniwala ka sa mga taong iyon ay hindi maniwala sa akin isang beses? Naniniwala ako sa iyo. Sa iyo, ikaw ay mahirap at luma. Ang iyong katawan ay lumilipad. Hindi ako dapat magtiwala sa iyo sa mahirap na dugo ng iyong ama. Pagkatapos kung sinabi ko talaga nakuha ko ang lugar na ngayon. Hindi kayo naniniwala na gawin ka. Ranking. Ikaw lamang na hindi makakapasa ng mataas na paaralan. Sa pinakamasama pa nga paaralan sa county. Ano ang kinukuha mo upang maniwala sa akin? Kumuha ng iyong nagsisinungaling bibig. Jiangping payo ko sa iyo at ang iyong ama. O malay makakuha ng labas. Kung hindi, kapag ang pinakamayamang tao ni Sao ay dumating, maghihintay ka. Mag-rushed out sa pamamagitan ng seguridad. Suzy, alam kong tumingin ka sa akin. Kahit na ako mahirap at isang tao sa bundok, hindi mo maaring dahil sa akin. Upang insulto ang isang anak na babae ng iyong sariling dugo. Kung gagawin mo ito, hindi ka matatakot sa malaming. Xiaoping Puso? Hindi ka nagpapanggap na dito. Ikaf ngayon. Halika sa akin sa partido kasama ang produkto nito na nawala sa pera. Ayaw mo lang ang pera ko. Dahil gusto mong pera. Pagkatapos, nasyahan kita. Ang pera. Matalo lang natin ang nag-alaga at lumabas dito. Hindi mo gusto ang iyong pera. Ano ang sa tingin mo sa akin? Walang pera ay medyo mabuti sa pagpapanggap alam ko. Ikaw ay masyadong kaunti, kanan. Ito ay para sa iyo. Gayunpaman, mag-invest ang pinakamayamang tao na 0.1 bilyon. Hindi masama, 3 melons at 2 date. Maaari mo silang pumili ngayon. Lumabas dito. Pagkatapos natin malinis ito. Huwag gugulin ang aming pamilya. Maaari bang magbago ang ating relasyon dahil sa pera? Palagi mong naisip ang partido na ito. Galing kay Zoom na pinakamayaman ang handog na ito sa inyo, pati na ang pamumunan. Dahil binigay ito ng anak mo. Kahit anong sabihin at ipaliwanag naming mag-ama. Ayaw ninyong maniwala. Dahil sa aming kahirapan. Lubusan ninyo kaming inaapi. Sa isang inang katulad mo. Nakakadiri talaga. Ang kapal ng mukha mo. Sinong nagpahintulo sa iyong magsalita ng ganyan? Ay, siya naman pala ang bida ng ating handaan. Ang iking mahal na apo. Dumating ka na rin. Itong dalawang walang malay, papalisin ko ngayon din ng mga gwardiya. Palalayasin ka, Uzila. Ikaw at ang iyong amang hampas lupa, hindi lamang ng gulo. Sa aking handaan, ngayon pa ay hinamak mo ang aking ina sa harap ng lahat. Bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, Pagdating ni Zhao na pinakamayaman, sasabihin ko sa kanya. ang kalokohan mong ginawa. Handaan mo. Sa palagay mo, para sa iyo itong handaang ito. Nasa top 1-0 ako sa buong lalawigan. Sa buong eskwelahan. Wala ni isang nakahigit sa akin. Kung hindi para sa akin, para kanino? Para sa iyo bang? Galing SA Vocational School na basura? O kaya naman? Ikaw at ang iyong amang hampas lupa ang makakapagpaabot. Ng 100 milyong pamumuhunan sa aking ina, mas mabuti pang. Umuwi na kayo sa kabundukan. Huwag nang magpahiya dito. Paulit-ulit kang nagsasabi ng basura at hampas lupa. Ganyan ba ang pagmamalupit? Mahirap man kami, ngunit hindi lahat. Nanggaling sa kabundukan. Ay tulad ng iniisip mo. Bakit mo kami dinudusta ng ganyan? Du Dustin Kita, ano na yon? Isa ako sa mga bida.
Nang handaang ito, may karapatan akong paalisin kayong lahat. Ang anak ko ay nasa top 1-0 sa buong lalawigan. Magkakaroon na ako ng kontratang nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang aming pamilyas hang ay angat na. Kayong dalawang mahihirap kahit anong gawin ninyo. Hindi kayo makakapantay sa aming estado. Sa palagay mo, para sa anak mo ang handaang ito. Ang 100 milyong pamumuhunan ay dahil sa kanya? Kung hindi dahil sa anak ko, dahil ba ito? Sa iyong walang kwenta. Dahil sa marka mong pang vocational school. Malamang, nasa pinakadulo ka lang. Ikaw pa ang magpapahandog sa pinakamayaman? Zuya. Paano kung sasabihin kong hindi matutuloy ang handaang ito kung wala ako? Ang yabang naman, akala mo ba ikaw ang number 1 SA international competition? Hindi matutuloy kung wala ka? Huwag ka nang mangarap ng ganyan. Jiangping. Baka naman. Naiinggit ka sa kakayahan ni Xiaoqiang. Kaya nagsiselos ka at nagwawala dito. Hoy, sabihin ko sa'yo, pareho silang anak ko. Pero mas magaling si Xiaoqiang kaysa sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Dahil si Xiaoqiang ang nagdasakin ng 100 milyong puhunan at pinapunta pa ni Zhao ang pinakamayaman para maghandog ng piging para sa kanya. Tayo ka ayo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Xiaoqiang. Isa ka lang palamunin. Anong magagawa mo? Sayang lang Suetsi. Bakit pa siya nagkaanak ng tulad mo? Sabihin mo nga. Saan banda ka makakapantay? Kahit kalahati ng kakayahan ni Xiaoqiang. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na ang ina ay nagiging dakila dahil sa anak. Ano para? Dahil sa mga grado mo sa vocational school at sa katotohanan. Hindi Montag nga kayang bayaran ang tuition Montag. Gusto mo pang makilala ang pinakamayaman? Gusto mo pang maghandog siya ng piging para sa'yo? At bigyan ka pa ng 100 milyong puhunan? Uwe kang monggarap, Jiangping. Habang buhay ka. Nakatira sa bundok. Hindi Montag abutin. Ang antas namin. Sueji, ang lahat ng karangalan mo ngayon ay dahil sa anak mo. Bakit hindi mo maintindihan? Dahil sa kanya? Dahil sa kanyang mga grado sa vocational school. Jiang Dahyuan. Huwag kang magmalaki dito. Jiang, narinig ng aming kumpanya na ang ina mo Ay may negosyo. Special kaming nakhanda ng 100 milyong kontrata para sa kanya. Ang pagdating ninyo ay magpapasikat sa aming hotel. Kaya dapat lang na magpakita ako ng pasasalamat. Hinahangaan ko ang karakter. ni Jiang at ang kakayahan ninyong dalawa. Pero ayaw ninyong tanggapin ang tulong ko. Kaya sa ina mo na lang ako tutulong. Huwag kayong magyabang dito. Kayong dalawang mahirap. Baka walang kayong 100 piso sa bulsa. Nagmamalaki pa kayo sa 100 milyong kontrata. Dahil sa inyo raw. Nakita na ba ninyo ang 100 milyon? Ang lakas ng loob ninyo. Ang pinakamalaking kahihiyan ko sa buhay ay ang pakasalan. Ang isang walang kwentang lalaki tulad mo at magkaroon ng palamuning anak. Ang piging na ito ay hindi lamang selebrasyon. Kundi segning ceremony din ng aking ina at gustong ipakilala ni Zhao ang Hinyong Nakvagi SA International Competition. Ang mga narito ay mga akademikong eksperto at mga kilalang tao sa iba't ibang industriya. Gusto mo pang lokohin ang lahat gamit ang kayabangan mo at ng tatay mong probinsyano. Nakakatawa ka. Hoy Xiaoqiang, tawagan mo na ang mga tauhan. Para palisin ang dalawang to. Kung magagalit ang mga mahalagang tao dito at pati na rin ang henyong iyon. At ang pinakamayaman, hindi natin kayang panagutan iyon. Huwag kang mag-alala, tatawag ako ng tao para paalisin silang lahat. Paalisin. Kung ganon, mas mabuti pang kanselahin na lang ang party na ito. Ang lakas ng loob mo, akala mo ba ikaw ang Number 1 SA International Competition? Kung hindi ako, ikaw ba ang number 1? alisin mo ang maruming kamay mo. Ibalik mo sa akin. Saan galing ang relos na ito? Ibalik mo sa akin. Ibalik ko sa iyo. Akala Montag hindi ka o alam. Ang specially made na Diamond Champion watch na ito. Ay espesyal na inihanda ni Zhao, ang pinakamayaman, para sa number 1. Pero ninakaw mo ito nang walang pakundangan. Anong champion watch? Para SA number 1? Jiangping, hindi ko inaasahan na ang moralidad mo. Ay ganito na lang kababa, hindi lang sa teacher. May hindi tamang relasyon, ngayon nagnanakaw ka pa, talaga nga. Ang mga galing sa bundok, walang mabuting ugali. Hindi ako nagnakaw. Ito ay regalo sa akin ni Zhu, ang pinakamayaman. Nagdadahilan ka pa, noong dumating kaming top 10. Ang assistant ni Zhao ang nagbigay sa amin ng isa bawat isa. At ito, isa lang sa buong bansa at tinakamahal. Kung hindi mo ninakaw, ibig sabihin ba, personal na ibinigay ito sa iyo ni Zhao? Anong ginagawa mo? Jiangping, hindi lang panggit ang grades Montag. Pangit din ang ugali mo, ang mga katulad mo, ang buhay, ay isang malaking peste. Suetsi, Hanong Montag naman. Nasaktan si Xiaoping ng basta-basta? Ang relos na iyon ay talagang Regalo ni Zhu kay Xiaoping. Alam nyo ba kung gaano kataas ang halaga ng relos na ito?
Sa estado ninyong mga probinsyano, sa buong buhay ninyo, mananatili lang kayo sa bundok, kasama ng mga maruruming bagay. At may pagkakataon pang mahawakan ang National Limited Edition na kayamanan? Sasabihin ko sa inyo, kung dahil sa inyo, nawalan ng gana si Zhao at nawala ang 100 milyon na investment, hindi ko kayo patatawarin. Ksuetsi, tignan Montag nga itong mga anak Montag. Tignan Montag ang ating Shekyang. Ang galing-galing, tignan Montag naman. Itong walang kwentang ito. Magnanakaw at nagbebenta, talagang masama ang ugali, sa akin lang. Dapat na lang nating putulin ang relasyon sa kanya, para hindi tayo madamay sa hinaharap. Hindi ko ninakaw ang relo na ito. Ito ay regalo sa akin ni Zhu, ang pinakamayaman. Patunay ang aking ama at ang kanyang assistant. Pwede nilang patunayan. Jiang, ito ay para sa iyo. Napakamahal nito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Jiang, Mr. Jiang. Alam kong mahirap lang ang buhay ninyo at hindi kayo masyadong nag-alala sa mga material na bagay. Pero alam ko rin na ikaw, Jiang, ay isang mabait at matalinong bata. Ang pagpunta mo sa aming hotel para sa okasyon ay nagbigay ng magandang reputasyon sa amin. Kaya naraapat lang na magbigay ako ng pasasalamat. At sa okasyong ito, lahat ng dumalo ay may regalo mula sa amin. Kaya tanggapin mo na ito. Patay na patay ka na, nagsisinungaling ka pa. Jiangping, mukhang ayaw mong tanggapin ang kabutihan. Dahil sa relasyon natin bilang mag-ina, kung aminin mo, naninakaw mo ang relo na ito at luluhod ka para humingi ng tawad sa lahat at alis ka sa party. Baka pwede kong kausapin ang pinakamayaman para patawarin ka. Kung hindi, sa mga susunod na araw mo, hindi lang vocational school ang hindi mo matatapos, kundi sa kulungan ka natitira. Ulitin ko, hindi ko ninakaw. Ang relo na ito ay ibinigay sa akin mismo ng pinakamayaman. Kung hindi kayo naniniwala, ako mismo ang tatanong sa kanya. Tatawagin ang pinakamayaman? Isang vocational student ka lang, hindi ka karapat-dapat. Honey, andito ka na. Kanina pa ako kasama ng boss sa inspection. Medyo na-delay. Sabihin ni boss na paparating na siya. Ano ang nangyari dito? Dalawa lang itong walang modo na probinsyano. Ninakaw ang relo na para sana sa top student. Ayaf lang aminin. Honey, bahala ka na sa kanila. Basta huwag mo silang pahihintulutang makaapekto sa mood ni boss at ng pinakamayaman. Siempre naman. Dahil sa nanay mo, bibigyan kita. Nang huling pagkakataon, aminin mo ang kasalanan mo. O kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kung ang buhay mo ay sa kulungan na lang. Kahit anong sabihin ninyo, hindi ko ninakaw ang relo. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo ang pinakamayaman. Akala mo ba katulad mo ang pinakamayaman? Wala siyang oas. Pa sa problema mo, lahat na nandito ay mayaman o importante. Ikaw lang ang masamang ugali na vocational student. At itong mahirap mong ama na galing sa bundok. Ang may ganap pang magnakaw. At saka, ikaw ay isang vocational student na hindi nakapasa sa high school. Anong kakayahan mo para maging top student at makuha ang relo ng pinakamayaman? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, kahit anong sabihin ko. Okay, wala akong masabi. Ayaw mong humingi ng tawad? Sage, hintayin mong makulong ka. MGA guard, hatakin nyo sila palabas. Huwag mong galawin si Xiaoping. Tigil. Pwede kong patunayan na ang relo na ito ay talagang ibinigay ng pinakamayaman kay Jiangping. Assistant Sun, baka nagkakamali ka. Paano ibibigay ng pinakamayaman ang isang bagay sa isang estudyante ng vocational school? Ang relo na ito ay espesyal na ginawa ni Zhao na pinakamayaman. Para sa number 1, hindi pwedeng siya ang number 1. Assistant Sun, ang walang kwentang ito, gaano ba talaga ang kakayahan niya? Alam ko na siya ang pinakamasamang estudyante sa vocational school sa bundok. Ang pamilya niya ay sobrang hirap at sira-sira, hindi na makapag-aral. Imposibleng may ganong kakayahan. Nung ibinigay ng pinakamayaman ang relo kay Jiangping, Nandun din ako. Pwede kong patunayan. Baka si Jiangping. Ang tunay na number 1 sa finals. Ininsulto niyo ako, sinaktan at pinaratangang magnanakaw. Ngayong lumabas na ang katotohanan, pwede na kayong humingi ng tawad. At bigyan ako ng hustisya. Ano na yon kang sinaktan kita? Ang asawa ko ay manager ng hotel. Ang anak ko ay top 1-0 sa kompetisyon at ngayong gabi, magkakaroon ako ng order na 1 bilyon. Anong karapatan mo para pilitin kaming humingi ng tawad sa mahirap na pamilya nyo? Alam kong mayaman at makapangyarihan kayo, pero bakit kayo? Ay ganoon kasuway kahit kayo ang may kasalanan? Wala ba kayong puso? Suway kami dahil may kakayahan kami. Ikaw at ang tatay mo ay mga probinsyanong galing sa bundok. Ang katayuan nyo, gusto nyo kaming humingi ng tawad? Hahaha, sasabihin ko sa iyo, ang mga mahihirap ay walang karapatan. Napilitin kaming mayayaman na humingi ng tawad. Uhaha. CJ, pupunta ako kay Zhu na pinakamayaman. At hihingi ako ng tulong sa kanya. sandali, gusto mo pang abalahin ang oras ni Zhao na pinakamayaman? Binigyan ka lang ng relo dahil isa kang mahirap na estudyante.
Naawa lang siya sa iyo. Sabi ko na nga ba, bakit nasa iyo ang relo na ito? Dahil pala mahirap ka lang. Hihingi ka pa ng tulong sa pinakamayaman. Gusto mo bang gamitin? Ang pagiging mahirap mo o ang grades mo na pang vocational school lang? Noong araw na yun, si Zhao na pinakamayaman ay nagpasalamat kay Xiaoping kaya niya ibinigay ang relo. Kay Xiaoping. Sinabi pa niya na pinahahalagahan niya ang kakayahan ni Xiaoping. Kung magpapatuloy kayo ng ganito, magagalit ang pinakamayaman. Kinuha ko ng isang fancy sa kanya. Anong kakayahan mayroon siyang ibebet? Ang pinakamayamang tao na may kakayahan na magsinungaling lamang sa isang magandang kalooban. Tanungin sa kanya ang isang mahirap na estudyante na dumating at advertise para sa hotel. Ito ay medyo mas makita. Hindi mo isip. Ang pinakamayamang tao ay dahil sa iyong dalawang rednecks. Pumunta at masisisi sa amin. Kung ito ay MR Zhao, ang pinakamayamang tao. Gusto kong magpasalamat sa iyo kung bakit. Kung hindi ako magbigay sa iyo ng kaunti pa, kumuha ako ng relo. Upang makalangin ka sa pagbibigay ng mga regalo sa pinakamayamang tao. Zhou's richest man gives 10 bricks. 3 luxury cottages, isang villa, isang piraso ng lupa para sa isang villa na may sertipiko ng paggamit ng lupa. Ang paglalarawan ng isang maliwanag na hinaharap at kapayapaan ng pag-isip sa lahat ng mga bagay. Brick Luxury Court sa Villa Landa. Ang mga bagay na ito ay mahal na bagay na hindi matatagpuan. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Oh, ang pinakamayamang tao ni Zhao ay talagang kakaiba. Ito ay lamang, Mac, daan-daang milyong dolara. Ito ay isang bagay na hindi natin maaring palitan para sa isang buhay. Ito ay para sa produkto na nawawalan ng pera. Ito ba ay tutun. Ang unang ay. Sinabi ko sa iyo na mahabang panahon, ang Xiaoping ay simpleng numero 1. Imposible ito. Paano siya maaring una? Siya ay sa buong village. Ang pinakamasamang espesyal na paaralan ng sekundarya ay nagpunta sa paaralan sa kanyang antasa. Paano mo manalo ang unang lugar sa isang internasyonal na kompetisyon? May napakaraming ebidensya na. Patunayan na ako ang una kung bakit ka. Hindi pa rin ako maniwala. Hukay, ano? Una, hindi mo sa tingin ang mga bagay na ito. Ito ay para sa iyo. Ano ang hindi para sa kana? Zeno ito? Para sa ina? Ang mga bagay na ito. Ang pinakamayamang tao ni Zhao ay ipinahayag upang ibigay ito sa MS Sanctuary. Ano? Ang bilyon-milyong dolyar na ito ay para sa akin. Zhang Suetsi. Ang pagpapalaki ng mga bata ay hindi madaling gawain, ngunit sila ay nag-aalaga ng isang bata. Ang mga item na ito ay parehong tulad ng nakaraang order. Ang lahat ng mga ito ay mga Zhao. Sa tingin nila ay gumawa ka ng isang bagay na halaga. Kaya inihanda ko ito para sa iyo. Oh, may husay. Oh, naisip ka oh. Ito ay para sa Jiangping. Hindi ko sa tingin ito para sa iyo. Asawa, ang aming pamilya Zhang ay bubuo sa oras na ito. Oh, mabuti. Ha 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 ha. Lahat ng ito ay salamat sa aking apo. Kung hindi siya nagawa ng maayos sa pagsusulit na ito, ang aming buhay, wala akong pagkakataon na makilala ang isang taong tulad ng pinakamayaman. Ang galing ng anak ko, hindi tulad ng ilang mga walang kwenta. Hindi nakapag-aral, nasira pa ang pangalan. Nabanggit ko na dati, ang party na ito ay hindi lang para sa mga henyo. Ito rin ay para sa kontrata mo. Kung wala ka, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ang bay talaga ni Shekiang. Iba talaga sa mga mahihirap na galing sa bundok. Sana isa ka na lang, hindi ko dapat pinanganak ang isa pa. Walang kwentang basura. Dapat noong ipinanganak ka, sinakal na kita. Para hindi ka nakakahiya sa labas. Zhang Suetsi. Paano mo nasabi kay Xiaoping ang ganyan? Anak mo siya, sarili mong laman at dugo. Okay lang, Dad. Sa isang ina walang responsibilidad. At malamig ang puso, mas gugustuhin ko na wala siya. Ikaw lang ang kailangan ko. Siya lang ang kailangan? Mabuti, gusto ko rin. Wala akong anak na tulad mo. Ipinapahayag ko. Pupunitin ko ang relasyon namin ni Jiangping bilang mag-ina. Mula ngayon, wala akong anak na walang hiya. Ikaw at ang pobre mong ama, huwag na kayong magpakita. Matagal nang nag-isa si Xiaoping. Wala siyang naramdamang pagmamahal mula sa iyo. Pero pa sa isang ampon, gusto mo siyang iwan? Hindi ka ba nasasaktan? Ano ang ibig mong sabihin, Sampon? Mas magaling si Xiaoqiang kaysa sa basurang ito. Nakapasok sa top 1-0 ng kompetisyon. Nagdala pa ng 100 milyong order. Siya ang tunay kong anak. Mas mabuti siya ng 10,000 bises kaysa kay Jiangping. Gusto mong putulin ang relasyon natin? Sige, huwag ka lang magsisisi. Sisihin ko lang ang sarili ko, dapat noon pa kita ibenta. Mga walang hiya kayo, lumayo kayo. Sa anak ko, lumayo kayo ng malayo. Tanggap ko kung sasaktan o mumurahin mo ako. Pero hindi mo pwedeng gawin ito kay Xiaoping. Si Xiaoping ang tunay mong anak. Pero ngayon, dahil sa pera at kapangyarihan,
ginagawa mo ang mga ganitong kasamaan? Ang ganyang basura. Kahit ibigay sa akin ng libre, ayaw ko. Patunay kayong lahat, mula ngayon. Tapos na ang relasyon namin ni Jiangping. Hindi na ako concerned sa buhay niya. Okay lang, tatay. Ikaw lang ang kailangan ko. Xiaoping, nahirapan ka kasama ng tatay mo. Huwag kang magpanggap na matatag. Ong party. Ay magsisimula na. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan dito. Nasirain ang mood ng pinakamayaman. Mga tauhan, dalhin ninyo sila palabas. Sino ang may lakas ng loob? Sino sa inyo ang may lakas ng loob gumalaw? Zhao, ang pinakamayaman, sa wakas dumating ka. May 2 probinsyano dito, hindi lang nagsisinungaling. Na sila ang number 1, kundi may hawak pa ng relo ng number 1. Nagloloko. Ngayon, gusto pa nilang kunin. Ang regalo mo para sa akin. Gusto ko na silang Ipalabas. Ay, pasensya na, Zhao, ang pinakamayaman. Hindi ko sila nakontrol, nakapasok ang basura. Papatalsikin ko na sila ng mga guard. Kayo, ang lakas ng loob ninyo. Ang lakas ng loob mo. Sila ang mahalagang bisita na mahirap kong inanyayahan. Gusto mo pa silang palabasin? Walang utang na loob. Mahalagang bisita. Zhao, ang pinakamayaman. Isa sa kanila ay kinatawan ng mahirap, isa ay probinsyano. Paano sila naging mahalagang bisita mo? Baka nagkakamali ka. tama, ang pinakamayaman. Anong meron sa kanila para maging mahalagang bisita mo? Alam ko, gusto mo lang silang gawing advertisement. Sabi ko na nga ba, si Zhao, ang pinakamayaman, ay mabait. Kahit ang mga amoy na mahihirap ay pinapasok pa. Essay party. Kayong mga walang utang na loob, paulit-ulit na mahirap. Akala mo ba noong pinanganak kayo ay mayaman na kayo? Pero Zhao, ang pinakamayaman, lahat ng narito ngayon ay makapangyarihan. Ang 2 probinsyano dito ay makakagulo ng sistema. Makapangyarihan Probinsyano? Si Ji Jiang, kahit mahirap ang pinanggalingan. ay matapat at hindi magnanakaw. Sa sariling pawis pinakain ang anak. Ayo, mga walang hiya, kaya bang dahil sa pera at kapangyarihan? Nang api. Ang nakakagulo ng sistema ay hindi sila, kundi kayo. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Tavat. Zhao, ang pinakamayaman, kahit maganda ang ugali nila. Mahirap pa rin sila. Magsusorry ako sa mahira. You. Mukhang gusto mong mamatay. Anong salita ang hindi mo kayang sabihin kung hindi ka magsusorry? Hindi kita papatavarin. Zhao, ang pinakamayaman, huwag kang magalit. Bigyan ka una lang sila. Ng pera para umalis. Tapusin na natin ito ngayon. Ikaw, ang nanay ni Jiang, Ang batang ito, masama ang ugali, buti na lang agad ko siyang. Hindi na kami magkakilala, kung hindi, malalaman ni Zhao na mayaman. Ang relasyon namin at maapektuhan ang kontrata. Hindi, kanina lang, hiniwalayan ko na siya. Pwede kaming magpatunay. nakita namin. Mayaman, ako rin ay pwedeng magpatunay. Xi Jiangping. Ay hindi karapat-dapat kay Tsuesi. Ako rin ay magpapatunay. Ngayon tingnan niya ang nanay ko, na may order na 1 bilyon, gusto niyang gumastos. Sigurado kayo? Na hiniwalayan niyo na si Jiang? Siyempre, mayaman, malapit na akong matanggap ang iyong pamumuhunan. Ang asawa ko ay manager ng hotel, malapit na kaming. Maging kilala, siya ay isang mahirap na sakim. Hindi karapat-dapat maging anak ko. Mayaman, ang piging na ito ay para sa mga estudyanteng nagwagi, kung ganon. Ako ang iyong swerte. Tama, Zhu mayaman. Si Jiangping ay isang masamang estudyante. Paano siya magiging anak ko? Dapat ay tulad ni Xiaoqiang. Isang mabuting estudyante. Sigurado ba kayong ganito ang gagawin niyo kay Jiang? Siyempre, mayaman. Magtiwala ka sa akin, wala akong kinalaman sa kanya. Isang walang kwenta, walang koneksyon sa akin. Kayong lahat ay sobrang bastos. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon na magbago. Pero hindi nyo pinahalagahan at patuloy na. Iniinsulto at dinidiskrimina ang pamilya ni Jiang. Sa tingin ko, kayo ay dapat parusahan. Ako. Sekretarya, kunin ang pamumuhunan at regalo kay Zhang Tsuesi. At itigil ang pakikipagtulungan sa kanila. At tanggalin ang taong ito sa kumpanya. At huwag nang muling kunin. Siege. Zhu mayaman, nakakamali ka ba? Dahil ba sa walang kwentang ito at ang kanyang ama? Nagalit ka at binubuntunan mo kami ng galit? Kami ay inosente. Oo, inosente gatanga. Si Jiang at ang kanyang ama ay aking suwerte.
Pero hindi nyo sila narerespeto. At patuloy na nanlalait, hindi sila ang nagpagali sa akin. Kundi kayo. Mayaman, natigil na ang pamumuhunan. May iba pa bang kailangan gawin? Si Zhang Suetsi at Chen Geng. Sa buong industriya, ipagbawal sila. At palayasin sa lungsod na ito, gusto ko. Nawala na silang matitirhan, ay naku, huwag. Nagkamali kami. Zhao, ang pinakamayaman, ang anak ko ay top 1-0 sa finals. Pakiusap, tingnan mo ang kanyang talino. At kahabagan mo kami. Kahabagan. Nang inaapi ninyo ang pamilya ni Jiang, bakit hindi kayo nag-isip ng kahabagan? Akala ba ninyo na dahil mayaman kayo, pwede na kayong gumawa ng kahit ano? Pinakamayaman, top 1-0 ako sa kompetisyon. Paalang sa isang mahirap na vocational student. Itatakwil mo ba ang pamilya namin? Mahirap, Top 10, akala Montag BA dahil Top 10 ka. Genius ka na? Alam mo bang may mas magaling pa sa iyo? At may mas mataas pa sa langit? Et kahit Top 10 ka. Hindi iyon dahilan para apihin ang iba, pinakamayaman. Dati, dahil sa akin. Binigyan mo ang nanay ko ng maraming regalo, ngayon. Hindi mo ba ako pwedeng kahabagan para palayasin ang mga magulang ko? Dahil sa akin, alam Montag BA kung kanino. Dahil kaya binigyan ko si Zhang Suetsi ng 100 milyon. Napuhunan at mga regalo, akala Montag BA. Na dahil top 1-0 ka, malaki ang halaga mo? Hindi dahil kay Shekiang, baka. Dahil kay Jiang. Ay ako binigyan si Zhang Suetsi. NGMG iyon. Ano? Dahil sa babaeng walang kwenta. Impossible, isa siyang mahirap na vocational student. Wala siyang karapatan, Zhao, pinakamayaman. Nadaya ka niya. Imposible, imposibleng imposible. Walang pera, walang kakayahan, galing sa liblib. Probinsyana, bakit mo siya pinapakinggan? Oo nga, Top 10 ako, siya mahirap na vocational student. Hindi makapasa sa high school, wala siyang karapatan. Pinakamayaman, hindi mo pwedeng paboran dahil babae siya. At protektahan siya. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagsisisi, Sige. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Akala Montag dahil Top 10 ka, genius ka na. Huwag mong kalimutan. Ang handaan na ito ay hindi lang para sa top 1-0 ng preliminaries, huwag kang masyadong magmalaki. Kahit ganon, mas magaling pa rin ako sa kanya. Paulit-ulit mong sinasabing mahirap, vocational student. Sa paningin mo, ang mga mahihirap ba? Hindi pa karapat-dapat ng respeto? Dapat ba akong tratuhin ng ganyan? Ng mga katulad mo, ang libro mo, nasa tiyan na ng aso ang binasa mo. Hindi ako sang-ayon. Mas maganda ang grades ko. Mas mayaman ang pamilya ko. Bakit siya ang pinapaboran mo? Mukhang naluko ka niya. Hindi ako sang-ayon. Kung grades lang ang pag-usapan, sige, makinig ka. Siya ang bida ng party na ito, ang champion ng finals. Zia. Ang walang katulad na henyo, ang mga nagawa niya ay kasaysayan. Na kinagigiliwan ng mga scholars sa buong mundo. Kayong Mga. Tanga at walang utak. Paulit-ulit niyong dinidon, minamaliit. Ang Jiangping na inyong kinutya, hindi lang niya binuo ang record ng math competition sa bansa. Kumatawan pa siya sa ating bansa sa international math competition. Lumaban sa mga contestants, nagbigay karangalan sa bansa. Zia. Ang bida ng party na ito, ang kinakagat ng buong mundo. Henyo. Siya rin ang number 1 sa global math competition. Jiangping. Kung hindi dahil kay Classmate Jiangping. Akala mo bibigyan kita ng 1 bilyon at mga regalo? Hindi lang kayo tanga, bulak PA. Buong mundo nag-agawan kay Jiangping. Samantalang kayo, paulit-ulit niyong dinidong, ang pamilya ni classmate Jiangping. At gusto niyong ikot ang relasyon. Kayo talaga. Anong klaseng kayamanan ang itinapon ko? Siya pala ang tunay kong apo. Number 1, nasaktan ka o ang number 1. Wala na ay naku, wala na talaga ay naku. Chief, Pekingan Montag ako, misunderstanding lang ito. Kasalanan ni Jiangping, hindi niya sinabi ng maayos. Kaya nagkamali kami, kasalanan niya, nga. Siya at ang tatay niya ang may kasalanan. Sabi ko na sa iyo, ako ang number 1. Pero hindi ka naniniwala at patuloy mo kaming inaapi. Zhang Suetsi. Kung hindi number 1 SI Xiaoping gayon. Hihiwalayan mo pa rin ba siya bilang anak mo? Ang mga batang mahirap na hindi nakakapasa sa number 1. Hindi ba karapat-dapat ng ina? Hindi ganong. Xiaoping, nagkamali ang nanay mo. Alam na ng nanay mo ang pagkakamali. Hindi mo alam ang pagkakamali. Alam mo lang na mawawala sa iyo ang lahat. Na mga bagay na dapat ay sa iyo. Jiangping, umakyat ka na at magsalita. Naghihintay na ang lahat. Xiaoping. Mag-ina tayo, hindi mo pwedeng maging ganito kasama.
Mag-ina. Kanina mo pa sa harap ng lahat. Hayagang sinabing wala ng relasyon. Xiaoping anak ko, pakinggan mo ang paliwanag ni Mama. Dugo ang nagdurugtong sa atin, ako ang iyong tunay na ina. Kanina, pero ngayon hindi na. Tita, sandali lang po, wag nating sayangin ang oras. Siege po. Ngayon ang pinakamahalagang sandali sa buhay ko. Alam ng lahat na nanalo ako ng first place sa paligsahan. Sinasabi ng lahat na matalino ako at may talino. Isang bihirang henyo, pero ako lang ang nakakaalam. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa tulong ng lahat. Una kong pasasalamatan ang aking guro at mga kamag-anak. Ang aking guro, kahit vocational school teacher lang, hindi niya pinabayaan ang aking kakayahan. Binigyan niya ako ng pagkakataon nung wala akong pera. Para sa registration fee, si Teacher Zhang ang gumastos. Ng kanyang buong ipon at ang iba pang gastos ay pinag-ipunan ng mga kamag-anak ko piso't piso. Pangalawa kong pasasalamatan ang mga kababayan sa amin. Alam nilang mahirap kami, ibinigay nila ang pambili ng gamot. At pampaaral, lahat para lang makapagpaligsahan ako ng maayos. Panghuli, pasasalamatan ko ang aking ama. Kahit mahirap ang buhay, hindi kami mahirap sa pagmamahal. Mahina ang paa ng tatay ko, pero nagtatrabaho pa rin siya araw-araw. Para mapag-aral ako at para sa paligsahang ito. Pinatigil pa niya ang kanyang pagpapagamot sa ospital. Laging itinuturo sa akin ng tatay ko. Ang tanging paraan ng mahirap na bata ay ang mag-aral. Ang edukasyon lang ang makakapagpaahon sa amin sa Dachuan. Para sa mas magandang kinabukasan ng mga anak ng mahirap. Tatay, simulat sa pool ikaw ang nag-alaga at nagprotekta sa akin. Ngayong malaki na ako at may nagawa na sa buhay. Ako naman ang mag-aalaga at magbibigay sa iyo. Anak. Tumayo ka na. Anak, ang galing ng anak ko, nagtagumpay ka na. Natupad na rin ang pangarap ng isang ama. Si Zhu, ang pinakamayaman, nag-aalala sa aming buhay. Ipinilit kaming tanggapin ang black card. Pwedeng gamitin sa kahit anong mall, sakto para. Bumili ng damit para sa okasyong ito. Hoy, saan galing itong pulubing ito? Alam mo ba kung saan ka pumasok? Hinay-hinay lang sa pagpasok. Hindi ba tindahan ng damit ito? Bibili ako ng damit. Huy, anong tindahan ng damit? Hindi ito ordinaryong tindahan. Ito ay high-end boutique and gay international brand. Tingnan mo yung suot mong basura, mukhang pulubi. Alam mo tagpia kung ano ang high-end? Ay nga pala, nakalimutan ko, mga probinsyanong walang alam. Alam mo tagpia kung ano ang haute couture? Baka nga hindi ka pa nakakita ng mga imported na gamit. Sa paningin mo ba, kaming mga ordinaryong tao? Hindi nakakakilala ng mga imported na brand at hindi kayang bumili ng mamahaling damit. Hindi sa paningin ko, kundi sa paningin ng lahat. Walang pera. Walang karapatang pumasok sa aming tindahan. Hoy, hindi ba si Jiangping tumula sa amin na napakahirap? Para makapag-aral. Swing! Matagal na rin tayong hindi nagkita, tol. Bakit? Nakapagbenta ka ba't kumita ng pera kaya ngayon? Kahit anong tindahan ay pinapasok mo na? Swing! Hindi ka pa rin nagbago. Palaging ng insulto at kumakalat ng maling chismis. Sinong nang insulto? Dati, napakahirap mo lang para makapag-aral sa libreng vocational school. Tapos may hindi magandang relasyon ka pa sa guro mo. Ginawa mo yon para sa pera, tapos magsasabing malinis. Ang pinagkukuhaan ng pera mo. Miss Sue, young latest gown, na sinobi enyo pa. Nakatabi na po ang isa para sa inyo. Kailan po? Kayo magbabayad ng balance. Nagastos ko na ang pera ko sa mga Class A na bags. Wala na akong ekstrang pambayad pa. Anong nagmamadali? Makakapagpadala ako ng pera sa iyo sa susunod na araw. Sige po, MS Sue. Probinsyana, kumpara kay MS Chu. Para kang putik na hindi mayangat. Tulad mo, hindi mo kayang bilhin. Ang mga gamit dito sa aming tindahan. Hindi ganyan ang pagtrato sa customer. Pasensya na po, miss. Sanay katawarin niyo po ang aking staff. Tuloy po kayo at pumili ng kagustuhan nyo. HMP, Palamunin. Tingnan natin kung ano ang mapipili mo.
Kamusta to? Hala, DBA, yang latest na gusto kong makuha? Maganda ang taste nitong probinsyana. Pero, Anong silbi kung gusto niya? Kahit ako, hindi kayong full payment. Isa siyang probinsyana. Gusto pa niyang bilhin agad? Miss, ang galing po NG test niyo. mga imported po ang mga bagong dating na to. Gawa po ito ng sikat na designer. Ito na. Gusto kong isubo. Sige po, dito po tayo. Bakit ang sipag mo sa kanyang probinsyana? Mukha namang wala siyang pambayad. Masasayang lang ang gown natin kapag isinuot niya. Para sa akin, mabait naman yung miss. At saka, dahil nakadisplay na ang mga produkto natin, hindi ba pwedeng pagsubukan ng customer? Hindi tama na. Mang-discriminate dahil lang sa estado ng ibang tao. Nagpapanggap. Ang baho ng kanyang amoy, kahit pasuotin niya ang gown, ay sayang lang. Tingnan natin kung anong trick ang kaya niyang gawin. Tapos ka na ba? Ang tagal mong magsuot ng damit. Ikaf yung probinsyana kanina. Miss, ang gown na ito ay parang talagang para sa inyo. Ang ganda niyo pong suotin. Pero ano naman ang silbi ng kagandahan? Sa kakayahan mo, kahit mag-ipon ka ng basura sa loob ng isang taon, Hindi mo kayang bilhin ito. Alam mo ba kung magkano ito? 19,999. Jiangping, alam ko ang kalagayan ng pamilya mo. Mahirap lang kayo, ilan lang ang damit nyo. At sira-sira pa. Gusto mo pang bumili ng latest high-end fashion. Kung magsusori ka ngayon at alis, Baka sakaling mapanatili ko pa ang dignidad mo. Huwag mong hintayin. na wala kang may bayad kapag nag-swipe na, at maging katatawanan ka. Hindi ko alam kung magiging katatawanan ako, pero kayo, dahil lang mayaman kayo, ay namamaliit na ng tao. Kayo ang tunay na katatawanan. Ipak mo na itong gown. Opo, miss. Isang mahirap, nagpapanggap na mayaman. Kung totoong mayaman ka, bayaran mo na ngayon. Huwag mong isipin na dahil kumita ka ng konti ay magaling ka na. Baka hindi pa umabot sa sukli ng gown na ito. Bayaran mo na. Jiangping, huwag mong isipin na dahil may. Bank card ka ay makakalusot ka. Kapag nag-swipe at walang laman. Huwag mong sasabihing sira ang card. Nga, akala mo ba? Kagaya ka ni Miss Tsu na kayang bumili ng cash. Kung may laman ba ang card ko, iswipe mo na lang. Nagdadahilan ka pa ba? Jiangping, sasabihin ko sa iyo. Sayang lang ang oras. Balance 999,999. Payment successful. Imposible. Paano nangyari ito? Ang probinsyanang ito ay talagang may pera para bilhin ito. May pera talaga siya at binili ng cash. Ang high-end gown na pinakagusto ko. Hindi ako naniniwala. Sira siguro ang machine. Balance 9,999,999. Toto. Ang probinsyanang ito ay talagang mayaman. Ninakaw yan. Dapat ninakaw niya yan. Hindi malinis ang pinagkunan niyan. Palagi ninyong iniisip na hindi karapat-dapat ang mga taga-probinsya. Na mamili sa tindahan ninyo pero hindi ninyo naisip. Kailanman na, ang mga taga-probinsya ay nagpupunyagi sa sarili nilang pagsisikap. Kaysa sa ilang taga-syudad na umaayaw sa mahihirap. Mas karapat-dapat igalang. Hinahamak ako ni Jiangping. Tingnan mo kung paano kita pagbabayarin sa reunion natin. Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Naku, tignan niyo. Zigsuying ba yan? Ang ganda mo na ngayon. Young Bagamo. Limited edition yan ngayong taon, DBA? Isang bag lang, libo-libo na ang halaga. Talagang karapat-dapat maging class president, maganda at mayaman. Sa batch natin, si Tsuing ang pinaka-successful. Samantalang ang pinakawalang kwenta. Siguro yung walang makain sa bahay na si Jiangping. Hahaha. Kamusta kaya ang mga batchmate natin ngayon? Sa reunion na to, dapat talaga nating makausap silang mabuti. Hindi niyo alam. Si Jiangping at Yang Teacher, may kalokohan. Sabi nila, ngayon nagbebenta na lang siya ng katawan. Nagbebenta ng katawan? Hindi ko akalain na ganoon siya. Akala ko pa naman, maganda ang ugali niya. Hindi lang bobo, masama pa ang ugali. Talagang ga namang. Ang mahirap, mahirap talaga. Walang pera, kasalanan niya yon. Jiangping, ang sama ng tingin sa iyo ng lahat. Pagdating mo sa party, siguradong mapapahiya ka.
Si Jiangping Beayan? Ang ganda. Ito ba yung mahirap na? Classmate natin dati? Suot niya yung masterpiece ng isang sikat na designer sa abroad. Mayaman na pala siya. Anong designer SA abroad? Tignan niyo ng mabuti. Peke lang, yang suot niya. Isang probinsyana, saan siya kukuha ng pera para sa ganong designer? Baka yung suot niya, kapalit ng pagtulog sa iba. Kaya pala, sabi ka una, yang probinsyana na yan. Paano biglang naka, high-end fashion? Peke lang pala, talagang ka namang. Ang mahirap, pilit nagpapanggap na mayaman. Yang probinsyana na, yan. Anong ginagawa dito? Hindi naman siguro makikikain lang. Sabi ko na, may amoy ng kahirapan. Dumating na pala, yung pinakamahirap at walang kwenta sa batch natin. Ganito lang itsura niya. Gusto pa sumali sa grupo natin? Nagpapapansin sa tin. Kamakailan lang, May narinig ako tungkol kay Jiangping. nanalo Raw SA International Competition. Pero si Jiangping, Isang vocational student, paano magiging champion sa international? SA tingin ka o, Iba yung taong yun, pareho lang ng pangalan. Jiangping, kaming lahat dito. Sino ang hindi nagtagumpay sa pag-aral at mayaman ang pamilya? Huwag mong isipin na dahil nakisabay ka sa kasikatan ng unang lugar sa kompetisyon. Ay totoong sikat ka na. Hindi ko kailanman naisip na makipag-close sa inyo. O makiride sa kasikatan ninyo. Bukod pa, ako talaga ang unang lugar. Ikaw na isang estudyante sa vocational school na bagsak sa exam. May lakas pa ng loob na sabihin ikaw ang unang lugar sa global competition. akala montag beatanga kami? Kung ikaw ang unang lugar, lalayas ako agad sa hotel na ito. CJ. Dilat ang mga mata mo. At tingnan mong mabuti. May lakas ka pa ngang magpakalat ng peking balita. Jiangping, walang hiya ka. Kung peke ang balita, madali ninyong may verify. Ikaw naman, Suying, alam mo naman noong araw na binili ko ng cash ang Hulk culture na damit na ito. Pero pinahiya mo pa rin ako sa harap ng lahat na nagsasabing fake ang suot ko. Paulit-ulit mo akong binabatikos, masaya ka ba? Sino ang nakakaalam kung saan galing ang pera mo? Tiyak na hindi ito nakuha sa tamang paraan. Nakita ka una, si Jiangping ka. Ang champion sa math competition na ito. Talagang si Jiangping. At siya pa ang kumatawan sa Dacia para talunin ang mga kalaban mula sa ibang bansa at direkta siyang nakapasok sa King University. Ang premyo pa lang sa preliminaries ay umaabot na sa 500,000. 500,000, sapat na para bilhin ang suot niyang damit. Bakit sinabi ni Tsuying na fake ang suot ni Jiangping? Baka naman. SI Suing ang naka-fake. Impossible, paano ka naging unang lugar sa global competition? Mahirap ka naman. Sa isip ba ninyo, ang mahirap ay mananatiling mahirap habang buhay? At hindi na magkakaroon ng pagkakataon na umasenso. Itinuro sa akin ng aking ama mula pagkabata na ang tao ay maaaring mahirap. Pero ang pangarap ay hindi dapat maging mahirap. Sa pamamagitan lamang ng pagsisikap sa pag-aaral. Maaari mong baguhin ang iyong kapalaran. Ikaw na mayaman ang pamilya, pero hindi mo ito pinahalagahan, sa halip ay minamaliit mo. Kami na mga estudyanteng nagpupuyat sa pag-aaral. Ikaw ang tunay na mahirap ang puso. Kami na mga mahihirap ay maaari ring magtagumpay. Kami na mga estudyanteng mahihirap ay maaari ring maging matagumpay.